Hoy, Paolo. Sige na, umalis ka na. Tito, yung chicken leg mo. Salamat. Tingnan mo. Alam mo ba kung anong kotse to? Ito ay Porsche. Halaga nito, aabot ng 2 milyon. Kung magtatrabaho tayo ng 1 taon, hindi natin mabibili kahit isang gulong nito. Wow. Ang ganda naman ng babae. Kayo po ba si Ricardo de la Vega? Ako po si. Kayo po ba si? Sa wakas, nakita ko na kayo, Ginoong Ricardo. Pumunta na po kayo sa amin. Ginoong Ricardo. Ako po ba ang tinatawag niyo? Oo naman, kayo nga. Dito, maliban sa inyo, sino pa ba ang Ricardo de la Vega? Ako nga si Ricardo de la Vega. Isa lang po akong nagtitinda sa kalsada. Miss, hindi po ba kayo nagkakamali ng tao? May isang bagay po kayong hindi alam. Ang totoo, ang inyong ama po ang pinakamayamang tao sa mundo. Dati ko po itong itinatago sa inyo, para po maasa kayo. Ngayon po, pinadala ako dito, dahil tapos na po ang inyong trial period. Maaari nyo nang hawakan, ang ilang bahagi ng mga negosyo ng pamilya de la Vega. Miss, wala po talaga akong pera sa bulsa. Hindi nyo na kailangang pagbuhusan ng ganyang kalaking effort para lokohin ako. Ang card na ito ay may 100 bilyong piso. Ito po ang allowance ninyo mula kay Ginoong Ricardo. Kung hindi po kayo naniniwala, maaari nyo pong i-check sa bangko. Miss, wala po akong oras makipaglaro sa inyo. May negosyo pa po akong kailangang asikasuhin. Paumanhin po. Ingatan nyo po ang black card na ito. Tumawag lang po kayo sa akin anumang oras kung may kailangan kayo. Ako po si Andrea Lim. Hihintayin ko po ang inyong tawag anumang oras. Sige po. Paolo, tingnan mo. Nakarating na tayo kung saan nagbi-business si Mama. Lalabas na si Mama maya-maya, di ba? Paolo, kaarawan po ni Mama ngayon. Gusto natin bigyan si Mama ng malaking sorpresa. Tingnan mo, lumabas na si Mama. Sino po yung tito sa tabi ni Mama? Paolo, uwi na muna tayo. Hindi na natin sisanduan si Mama. Paolo, anak, uwi muna tayo para mag-aral. Tapos hintayin natin si Mama. Mama. Ricardo, anong ginagawa mo rito? Paolo, makinig ka. Maghintay ka sa kotse. Susunduin ka ni Papa mamaya. Ricardo, tinatanong kita, anong ginagawa mo rito? Mali ba ang dating ko? Nakakaistorbo ba ako sa'yo? Ano bang pinagsasabi mo? Ako ang nagsasabi ng kung ano-ano. Sophie Ramirez, nakalimutan mo na ba ang posisyon mo? Asawa kita ngayon, nakikipaglandian ka sa ibang lalaki. Sa labas, wala ka bang kahiyan? Dahil ganyan na ang sinasabi mo, wala na akong sasabihin sa'yo. Ito ang kasunduan sa diborsyo. Pirmahan mo na. Kaya pala. Matagal mo na palang inihanda yan, ano? Matagal na tayong hindi nabibilang sa iisang mundo. Hindi mo pa ba naiintindihan? Ako ang CC ng Kiming Group. May halagang 10 milyong piso. Ikaw, nasa sira-sira mong tindahan ka lang. Ano ang maitutulong mo sa akin? Nahihiya akong isama ka sa labas. Nakakahiya ka. Naiintindihan mo ba? Lahat ng yan ay gawa ng iyong pagmamataas. Wala kang ibang iniisip, kundi pera. Kung gayon, ano ang dapat kong pahalagahan? Sabihin mo sa akin. Ang murang regalo na yan, ang sirang cake na yan, magkano ba ang halaga niyan? Siguro 200 piso lang. Alam mo ba kung ano ang ibinigay sa akin ni Jose? Binigyan ako ni Jose ng singsing na nagkakahalaga ng 300,000 piso. Ricardo, bakit ko naman kailangang magpasalamat ng sobra sa murang regalo mo? Murang cake. Sofia, ang asawa mong yan ay talagang hindi alam kung ano ang pagkakaiba sa klase. Ikaw, kung susundin mo siya, baka hindi ka na makawala kailanman. Mag-divorce ka na. Kapag nag-divorce ka, ang 20 milyong pisong investment na ito ay ilalagay ko agad sa account ng kumpanya mo. Oo nga, Sofia. Ano ba ang maitutulong niya sa'yo? Huwag na nating pag-usapan ang 20 na milyong piso. Makakakuha ba siya ng 10,000 piso? Ikaw. Bakit? Balak mo bang magmina ng ginto sa sira-sira mong tindahan? Sana huwag mo akong hadlangan sa pagpapaunlad ng aking karera. Kung may kaunting konsensya ka pa, pirmahan mo na ang kasunduan sa diborsyo. CJ, pwede ang diborsyo. Pero paano si Paolo? Pwede ang diborsyo. Paolo, Kaya pagkatapos ng diborsyo natin, ang bahay,
ang kotse, at ang kustodiya ni Paolo, lahat mapupunta sa akin. Impossible. Si Paulo ay dapat mapunta sa akin. Ricardo, hindi ako nandito para makipag-usap. Narito ako para ipaalam sa iyo. Kailangan mong pumayag, gusto mo man o hindi. Umalis ka na sa bahay. Ayokong makita ka pa. Anong ginagawa ninyo? Paano ka pa naglakas loob bumalik? Sinabi na sa akin lahat ni Sofia, kunin mo ang gamit mo at umalis ka na. Sabi ng ate ko. Simula ngayon, ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Kung alam mo lang, kunin mo na ang gamit mo at umalis ka na. Sofia, ang sama naman ng loob mo. Ricardo, paano mo nasasabi yan sa ate ko? Ang mga taong tulad mo, sa ibang pamilya, matagal ka nang pinaalis. Pinatira ka namin dito, kumakain ng libre sa loob ng 5 taon. Sobra na yan para sa'yo. Kumakain ng libre. Kung gayon, ang sahod ko sa loob ng 5 taon, kaninong bulsa napunta? Sa loob ng 5 taon, kayo ba? May naibigay na kahit isang kusing sa akin. Huwag mo akong kausapin ng walang kwenta. Ikaw na pala ka, hindi ka karapat-dapat para sa aming Sofia. Umalis ka na. Kung hindi, tatawag ako sa pulis. Aalis na ako. Mabuhay kasama ang mga tulad ninyo, nakakadiri. Pero tandaan nyo ito. Siguradong pagsisisihan nyo ito. Ricardo, gusto mong pagsisihan ko, para akong aso. Umalis ka, umalis ka, umalis ka. Hindi ito lugar para sa mga pulubi. Ang card na ito ay may 100 bilyon. Ito ang gastos ni Ricardo para sa iyo. Hello, anong serbisyo ang maibibigay ko sa iyo? Gusto kong malaman ang balance ko. Ricardo, ikaw, alam mo ba kung nasaan ka? Hindi rin ito lugar para sa mga tulad mo. Ako ay isang legal na mamamayan, kaya hindi ako pwedeng magtransaksyon dito. Kung gayon, anong serbisyo ang kailangan mo? Gusto kong malaman ang balance ng bank card ko. Hindi mo ba alam kung magkano ang pera mo? Dahil ba nagdiborsyo kayo ni Sofia? Sinadya mong pumunta dito para magtanong sa akin. Pinili ni Sofia ang mas magandang lalaki. Iyon ang kanyang desisyon. Wala akong kinalaman doon. May tao ba? Gusto kong magtransaksyon. Maria, hello. Anong serbisyo ang maibibigay ko sa iyo? Nanguna ako, bakit siya ang inuna ninyo? Hindi ba ito ang inyong bangko? Anong nangyayari? Pinapasok ninyo ang mga tulad ng palaboy? Pag-iisipan kong mabuti kung dito pa ako magtatransaksyon. Paumanhin, Maria, aayusin ko na ito agad. Ricardo, kung gusto mong mag-away, umuwi ka at makipag-away ka kay Sofia. Kung hindi ka aalis, ipapatawag ko ang security. Gusto kong magtransaksyon, bakit ako alis? Ito ay Supreme Black Card. Supremong itim na card. Impossible. Kailangan ng 100 bilyong piso para makuha ang supremong itim na card. Paano ka magkakaroon nito? Ikaw na parang pulubi. Siguradong nagkamali ka ng tingin. Ginoong Ricardo, pwede ko bang makita ang card na yan? Talagang ito ang supremong itim na card. Walang mali dito. Imposible talaga. Ang supremong itim na card sa buong High City ay hindi lalampas sa 3. Paano niya ito magagawang magkaroon? Siguradong peke yan. Pinapayuhan kita. Mas mabuting i-verify mo. Ginoong Ricardo, pwede ko bang suriin ang card na ito? Malaking bagay ito. Bahala ka. Sandali lang kayong dalawa. Kung gagayahin mo ang diamond card o gold card, okay lang yan. Pero ang gayahin ang supremong itim na card, talagang napakawalang isip. Yung babae, wala naman kaming alitan. Hindi naman siguro niya ako lolokohin. Ricardo de la Vega, ito ay peking itim na card. Nanggaya ka ng itim na card. Ito ay krimen. Ricardo de la Vega, ito ay peking itim na card. Nanggaya ka ng itim na card. Ito ay krimen. Fake? Impossible. Tingnan mo muna ang sarili mong kilos para magkaroon ng 100 bilyong piso na deposito. Bagay ba sa'yo? Hindi lang bank card mo ang peke, pati business card mo. Alam mo ba kung sino si Andrea Lim? Siya ang presidente ng Do Group ng Kapital, isang reyna ng negosyo. At ang business card niya, bagay ba sa'yo? Ginoong Sheng, Bakit mo ako niloko?
Niloko kita. Sino ang nagsabi niyan? Ginoong Sheng, nasaan ka ngayon? Mabuti, malapit lang ako. Hintayin mo ako, darating na ako. Kahit ang supremong itim na card, na kailangan ng bank key verification, paano ka naging salesperson? Tama na, pati peking business card, nailabas mo na, at peking tawag, nagawa mo na. Hindi ka ba napapagod sa pag-arte? Hindi ka napapagod, pero ako, nakakapagod na panoorin. Bakit ka nagmamadali? Darating na si Andrea Lim. Sino ka ba sa tingin mo? Akala mo sa isang tawag mo lang, mapapanto mo si Andrea Lim. Sino ka ba talaga? Nakakatuwa ka talaga. Ako si Andrea Lim, nandito na ako. Sino ang nakakatawa ngayon? Ako si Andrea Lim, nandito na. Sino ang gustong matawa ng malakas? Ako si Andrea Lim, nandito na. Sino ang gustong matawa ng malakas? Young Master Sheng, nakilala na kita. Young Master Sheng, siya ang Young Master. Young Master Sheng, paano mo gustong ipadispose ang dalawang ito? Nasa mood mo na lahat. Bahala na sila, hindi ko napapansinin. Hayaan mo na muna silang umalis. Na pala, may gusto akong itanong sa'yo. Sige na, mauna na kayo. Young Master Sheng, ano ang kailangan mo? Hoy, ano ng problema, Carla? Sofia, ang ex-husband mo pala ay may 100 bilyon. Ha. Huwag ka namang magbiro, Carla. 5 taon na kaming kasal ni Ricardo. Bukod sa pagiging pabigat, nagtitinda lang siya sa kalsada. Paano siya magkakaroon ng 100 bilyon? Carla, malaya ka ba masyado sa trabaho mo? Huwag mo na kaming lokohin dito. Kung ang cute na yan ay may 100 bilyon. Ang tatay ko na si Li Ka-shing. Bakit hindi mo i-check? Ay, hindi ko kayo niloloko. Hello. Mamaya. Saan tayo pupunta? Ay, Sofia, bakit hindi niyo ako pinaniniwalaan? Sa ngayon, maniniwala muna ako sa sinabi mo. Pero sinabi mo sa akin dati, na gusto ng tatay ko na ako ang mamahala sa ilang bahagi ng Shengshai Group. Aling mga industriya? Ang pinakamalaking kumpanya sa Heishi, ang Tianhai Group, na may market value na 100 bilyon. Kahapon, binili na ito ng buo ni Mr. Sheng. Ngayon, lahat ng shares ay nailipat na sa pangalan mo. Maaari kang pumunta sa Tianhai Group bukas para sa handover. Ito ang simbolo ng pagiging chairman ng Tianhai Group, ang singsing ng katayuan. Ang Tianhai Group, nagkakahalaga ng 100 bilyon. Nananaginip ba ako? Hindi naman. Ngayon, alam na ng lahat sa Heishi, ang Tianhai Group ay nabili kahapon ng isang misteryosong bilyonaryo. Ang komite ay, pagkalipas ng 3 araw, magdaraos ng board meeting sa lahat ng kilalang tao sa Heishi upang opisyal na ibunyag ang iyong tunay na pagkatao. Ngayon, pupunta muna ako sa Tianhai Group para asikasuhin ang mga gawain mo. Oo nga pala. Ang kotseng ito ay regalo rin sa iyo ni Mr. Sheng. Bukas, sina Sofia at Jose ay pupunta rin, di ba? Sofia, para sa 20 milyong piso, nakipaghiwalay ka sa akin. Sana hindi ka magsisi bukas. Bukas, sina Sofia Ramirez at Jose Santos. Pupunta rin, di ba? Sofia Ramirez, nag-divorce ka sa akin para sa 20 milyon. Sana hindi mo pagsisihan bukas. Ano? Nagbago na ang pagmamayari ng Grupo Kalangitan. Ano? Tio, nagbago na ang pagmamayari ng Grupo Kalangitan. Ano? Nagbago na ang pagmamayari ng Grupo Kalangitan. Utos ko sa iyo, pumunta kagad sa Grupo Kalangitan. Dalhin mo ang aming family heirloom, ang millennial na pulang Reishi. Sa mahalagang taong iyon, kahit anong mangyari, magkaroon ng magandang relasyon sa kanya. Kung ang aming pamilyang Santos ay makakapag-ipo, nakasalalay sa pagkakataong ito. Kapag nagbago ang Grupo Kalangitan, malaki ang magiging pagbabago sa buong mundo ng negosyo ng lungsod ng dagat. Ang oportunidad ko ay sa wakas dumating na. Chairman Ricardo, agad na sisanduan ka ng iyong nasasakupan. Huwag magmadali, huwag magmadali. Hindi ko inaasahan na ang dating tinitingala ko, ang Grupo Kalangitan, ay akin na ngayon. Oy, hindi ba ito ang sikat na sa lungsod ng dagat? Pinakawalang kwenta. Iniwan ka ni Sofia, wala nang nag-aalaga sa'yo, naghahanap ka ng trabaho sa Grupo Kalangitan. Iniwan ako ni Sofia, wala nang mag-aalaga sa'yo, halika sa Grupo ng Langit Dagat para maghanap ng trabaho.
Ano bang pakialam mo? Ricardo de la Vega, pagkatapos mong makipag-divorce sa akin, natural lang na maghanap ka ng trabaho. Pero hindi ka dapat pumunta dito. Kailan mo kaya babaguhin ang iyong mapaghangad na ugali? Sofia Ramirez, hiwalay na tayo. Ang mga bagay ko, hindi mo kailangang pakialaman. May mali ba akong sinabi? Ginagawa ko to para sa ikabubuti mo. Ricardo de la Vega, sabihin mo nga sa akin. Kung gusto mo ng edukasyon, may diploma ka ba? Kung gusto mo ng karanasan, may work experience ka ba? Ang taong tulad mo, ang grupo ng pag-unlad ay hindi kukuha. Lalo na ang grupo ng Langit Dagat. Hoy, tama si Sofia. Kami sa pamilya Mendoza ay kasosyo ng grupo ng Langit Dagat, ang aming eksklusibong kasosyo. Paano kung ako na lang ang tumulong sa'yo at sabihin ko sa kanila na bigyan ka ng trabaho? Maglinis ng banyo. Bakit hindi ka pa magpasalamat kay Kuya Jose? Ang paglilinis ng sahig sa grupo ng Langit Dagat ay mas mabuti pa kaysa sa pagtitinda mo sa labas. Hindi ka mabababad sa araw at hangin. Baka nga, ikaw pa ang maging pinaka-successful. Sa pamilya nyo, ang ganitong pambihirang biyaya, hindi mo pa rin ba ipagpapasalamat kay Kuya Jose? Ang ganitong klaseng magandang pagkakataon, mas mabuti pang sa inyo na lang. Ikaw, Ako, si Ricardo de la Vega, may sarili akong mga gagawin. Hindi kayo ang dapat nandito, na magdikta. Ricardo de la Vega, huwag ka nang magpanggap dito sa akin. Ang dahilan ng pagpunta mo dito ay para makipagbalikan sa akin, hindi ba? Malinaw kong sinasabi sa'yo ngayon, imposible yan. Ako ay isang presidenteng nagkakahalaga ng milyon-milyon. Samantalang ikaw ay isang hamak na nagtitinda lang sa kalsada. Lalde mo lang ako. Naiintindihan mo ba? Una, ako, si Ricardo de la Vega. Ang pagpunta ko sa grupo ng Langit Dagat ay hindi para sundan ka. Pangalawa, may sarili akong mga gagawin. Pangatlo, kayong dalawa, nakadumi kayo sa paningin ko. Pwede na kayong umalis. Kayong dalawa, nandidiri ako sa inyo. Pwede na kayong umalis. Teka muna. Ano ang sinabi mo kanina? May kailangan ka ba sa pangkat kapital? Ang tulad mo, ikaw pa, makakasama sa pangkat kapital? Oo nga pala. Nandito ka para mangolekta ng basura. Mangungulekta ng basura. Bagay na bagay kayo. Bilang tao, dapat alam mo ang iyong lugar. Pagkatapos mong makipag-divorce sa akin ngayon, mahirap na makakain, di ba? Tinutulungan ka namin, huwag kang maging walang utang na loob at hindi mo pinahalagahan. Maingay, kayo na dalawa ang kusang umalis. O tatawag ako ng mga tao, para itapon kayong dalawa. Ikaw, Hoy, nag-divorce ka ba? At naging tanga? Alam mo ba kung nasaan tayo? Ito ang pangkat kapital. Saan ka kumuha ng tapang? Para magmalaki dito? Jose, Ricardo de la Vega, nababaliw ka na ba? Sinaktan mo ako? Ngayon, pababaliin ko ang iyong mga braso at binti, at bubunutin ko ang iyong dila. Gagawin kitang masahol pa sa patay ngayon. Guardia, may gumagawa ng gulo sa pangkat kapital. Nasaan ang mga guardia? Sino yan? Anong ingay yan? Jose, ito ba ang inyong pangkat kapital? Pagtanggap sa bisita? Sinaktan ako ng batang ito, bilasan nyo at palabasin nyo siya. Sa pangkat kapital, hindi namin pinapayagan ang mga taong walang kinalaman sa negosyo na pumasok. Umalis na kayo kagad. Kahit sino na lang ang pumupunta sa teritoryo ng pangkat kapital, nakakabuisit. Sigurado ka bang hindi mo itatanong ang aking pagkatao bago mo ako paalisin dito? Sigurado ka bang hindi mo itatanong kung sino ako at itatapon mo na lang ako palabas dito? Ikaw na nagtitinda lang sa kalsada, anong klaseng pagkatao pa ba ang meron ka? Nakikita mo ba ang mga security dito? Lahat sila ay mga nilalang na hindi mo kayang abutin. Para hindi ka magtaka, bata, ang buong lungsod na ito ay nakaluhod sa paanan ng aming Tian High Group. Dito, kung dragon ka, kailangan mong yumuko sa akin. Kung tigre ka, kailangan mong humiga sa harap ko. Lalo pa nga, ikaw ay isang aso lang. Mga bantay, ihagis nyo siya palabas. Ricardo, dati, dahil sa pangalan mo bilang asawa ni Grace Santiago, binigyan ka ng ilang respeto. Ngayon naman, wala ka ng halaga. Parang langgam na kayang durugin ng kahit sino. Ipayo mo na lang na, magmadali kang, humingi ng tawad kay Jin Xiao. Baka sakaling mapakiusapan ko pa, na hindi ka maputulan. Andrea, bumaba ka na. Ay, nako. Ricardo de la Vega. Hindi ka marunong umarte? Alam mo ba kung sino si Andrea Lim? Anong klaseng big boss siya? Siya ang galing sa Metropolis. Ang panganay na anak ng pamilyang Do. Siya ang may hawak ng kapangyarihan sa likod ng pamilyang Do. Sa edad na 22, pinangunahan niya ang pamilyang Do sa pagpasok sa pandaigdigang entablado. Ang pangalan ng business queen ng henerasyong ito, kapag binigkas mula sa iyong bibig, ay isang uri ng insulto sa kanya. Si Andrea Lim, siya ang aking idolo. Kaya lang, hindi kailanman kumalat ang kanyang mga litrato. Hindi ko alam kung bakit. Napunta siya sa maliit na lungsod na ito. Ayon sa sabi-sabi, si Andrea Lim na ito, ang siyang bumili ng Tian High Group. Pero itong batang ito, masusi nga ang kanyang investigasyon. Sayang, kulang pa rin sa kakayahan. Pagdating ng panahon, ang aming pamilyang Jin ay iaalay ang pamana na ito kay Director Do para makuha namin ang malalim na pakikipagtulungan sa Tian High Group. Ang pamilyang Jin ay gustong mag-ipo, malapit na iyon, samantalang ikaw. Wala ka namang iba kundi basurang hindi mapapakinabangan. At ikaw,
Isa ka lang namang tambak ng putik na hindi mapapako sa pader. Sana pagdating ng panahon, Ginoong Jin, pag umasenso ka, huwag mong kalimutang tulungan kami. Sige, sige. Ang Tianhai Group ay hindi makikipagtulungan sa mga taong mababa ang kalidad. Kayo. Ano pang hinihintay nyo? Gawin nyo na. Atake. Basagin nyo ang mga binti niya at itapon palabas. Tigil! President Lee. Itong batang ito ang gumawa ng gulo dito kanina. President Lee, ganito po, nandito ako para maghandog ng kayamanan sa pamilyang Do. Ito ang aming kayamanang pamana ng pamilyang Jin. Sana po pag nakita nyo si Director Do mamaya, magandang salita po kayo para sa akin. Kayo, gumagawa kayo ng gulo dito. Ginugulo nyo ang chairman. Kaya nyo bang panagutan yan? Ito lang naman. Kanina lang, itong nagtitinda sa kalsada ang gumawa ng gulo dito, sa Tianhai Group. Wala pa siyang hiya, inutusan pa niya si Miss Do na pababain siya. Sabihin mo sa'yo, siya ang CEO ng Tianhai Group, si President Lee. Bago ka mamatay, ang makita ang isang malaking tao na tulad niya, ay isang bagay na hindi mo pagsisisihan. Ricardo de la Vega, ginulo mo si President Lee. Tapos na talaga tayo. Hindi mapakiusapan. Ang taong ayaw makinig. Sumusugod ka sa kamatayan. Hindi na kita maililigtas. Ikaw si Ginoong Ricardo de la Vega. Ako ang pinadala ni Andrea Lim para sunduin ka. Gino, dito ikaw si Ricardo de la Vega. Ako ang sinugo ni Andrea Lim para sunduin ka. Dito po, Ginoong Ricardo. Hindi siya si Jose Santos, isa lang siyang nagtitinda sa kalsada. Paano niya makikilala si Andrea? Siguradong niloloko ka lang niya. Opo, Jose Santos. Bagaman hindi dapat pag-usapan ang mga issue sa pamilya, hindi ko talaga magawang itago sa inyo. Siya ang aking dating asawa. Kami ay ikinasal ng 5 taon. Kilalang kilala ko siya. Isa lang siyang lalaking hindi kayang suportahan ang asawa at anak. Iyon lang. Jose Santos, huwag po kayong magkamali. Ano ba siya? May karapatan ka bang magsalita? Umalis ka. Jose Santos. Tinanggal ka na. Ang Tianhai Group na ito, may mga kasusyong kasing baba ng kalidad. Talagang nakakalungkot. Ikaw. Simula ngayon, ang Tianhai Group ay hindi natatanggapin si Jin Xiao. Jose Santos. Sigurado ka ba na ipagtatanggol mo ang ganitong klaseng lalaki? Sinasabi ko sa iyo, kami ay ang mga eksklusibong kasosyo. Dahil sa isang lalaking tulad niya, tinanggihan mo ang aming Jin family. Hindi maganda yan. Ang Jin family, ano ba sila? Huwag mo nang sabihin na ikaw. Kahit ang tatay mo pa ang dumating, ay luluhod dito para kausapin ako. 80% ng kita ng pamilya Jin ay galing sa Tianhai Group. Kapag ang Tianhai Group ay bumitaw sa pakikipag-ugnayan sa inyong pamilya Jin, ang pamilya Jin ay malulugi agad. Pangulong Lee, nagkamali po ako ng sinabi kanina. Nagkamali po ako ng sinabi. Dapat po akong mamatay. Pangulong Lee, pakiusap. Bigyan niyo po kami ng pamilya Jin ng pagkakataon na mabuhay. Ang aming Tianhai Group ay hindi kailanman makikipagtulungan sa mga taong mababa ang kalidad. Simula ngayon, ang pamilya Jin at ang Tianhai Group, lahat ng aming transaksyon sa negosyo, mapakasalukuyan man o pinaghahandaan pa lang, lahat ay dapat itigil agad. Pamilya Jin, huwag mo nang isipin mula sa aming Tianhai Group na kumita pa ng kahit 1 sentimo. Ano ka bang klaseng nilalang? Matapang ka na sabihin yan? Kung hindi kita mapatay ngayon, hindi ako makapaniwala. Halina kayo, protektahan ang binata. Sa tingin mo, maglalakas loob kang bastusin si Ginoong Sheng. Nagbago na ang may-ari ng Tianhai Group. Ang posisyon mo bilang presidente ay tiyak na manganganib. Kanina lang, nakaisip ka pa ng isang kasinungalingan na sinabi ni Dongdo na ikaw ang magsusundo sa kanya. Isang kasinungalingan. Sasabihin ko sa'yo, kung malaman ito ni Dongdo, baka maparusahan ka. Ikaw, Dongdo, sa wakas dumating ka na. Kanina lang, itong si Lian ang nagsabi, nakilala mo pala si Sheng Yaozong. Paumanhin, Ginoong Sheng. Ricardo, paumanhin. Ako ang sekretary ni MF Andrea. Narito po ako para imbitahan si Ricardo. Hindi ba't nabaliw na kayong lahat sa Tianhai Group? Itinuturing ninyo ang isang inutil na parang VIP. ikaw, hay, tama na. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Ako, Tara na. Jose, ano na ang gagawin natin ngayon? hindi ba't ang isang inutil ay hindi makakagulo? Pupunta na tayo kay MS, Andrea, kapag naibigay ko na ang kayamanan ng pamilyang Jose, at nakuha ko ang kanyang pabor. Si Gabriel Reyes ay parang wala lang sa akin.
Nga, ang Tianhai Group ay bagong lipat lang ng may-ari. Siguradong magkakaroon ng malaking pagbabago. At si Gabriel Reyes, bilang presidente, ang unang maapektuhan. Pagkatapos kong makita si MS, Andrea, sisiguraduhin kong balatan ko ang inutil na yan. Chairman, simula ngayon, ako na ang magiging personal secretary mo. Kaya kahit anong utos mo, sabihin mo lang. Dahil sa utos ng iyong ama, maaari ko lang ilantad ang iyong tunay na pagkatao sa board meeting. Sa ganitong paraan, mas makikita mo ang tunay na kulay ng mga tao sa paligid mo. Kaya pagpasensyahan mo muna ako ngayon. CJ, Lynn at Andrea, ang panganay na anak ng pamilyang Jose. Si Jose Santos at si Sofia Ramirez ay humihingi ng meeting sa iyo. ang aming Tianhai Group ay hindi makikipagtulungan sa ganitong uri ng kumpanyang mababa ang kalidad. Ang utos ni Sir Ricardo, ay utos ko rin. Sige. Lumabas ka. Huwag mo akong hawakan. Lumabas ka. Alis. Huwag mo akong hawakan. Alis. Huwag mo akong hawakan. Putang ina, isang security guard lang ang magtatangka sa akin ng ganito? Sasabihin ko sa inyo, hindi lang ako supplier ng Tianhai Group. Ngayon ay magdadala pa ako ng kayamanan para sa inyong chairman. Sa harap ng Tianhai Group, ano ka ba naman? Sabi ng aming chairman, ang Tianhai Group ay hindi makikipagtulungan sa maruming basura. Parehong-pareho ito sa sinabi ni Sir Ricardo. Sir Ricardo, lahat ito ay dahil sa'yo. Sinira mo ang magandang plano ko, mapanire ka. Apo, mas mabuti pa na magtipid ka ng lakas at isipin mo kung ano ang gagawin mo kapag nalugi na ang pamilya mo. Alis, bilisin mo. Umalis ka. Ricardo, ano na ang gagawin natin ngayon? Tinanong mo ako, kanino ko itatanong? Putang ina, hihintayin natin dito ngayon. Hindi magtatagal, mapapalaya si Ricardo de la Vega. Paano nabili ni Ricardo ang ganoong mamahaling sasakyan? Baka naman may kinalaman talaga siya kay Andrea Lim. Kung totoo yan, hindi pa kami nakakakuha ng divorce papers. Imposible. Huwag mong kalimutan, kayo ay kasal na ng 5 taon. Kung kilala niya ang isang bigating tulad ni Andrea Lim, hindi ba't matagal mo nang alam? Tama ka. Isa siyang ganap na inutil. Pero, saan siya kumuha ng ganoon karaming pera? Hindi kaya ninakaw niya ang pera mo? Ano ang unang gagawin ng anak ng pinakamayamang tao? Siyempre bibili ng bahay. Ngayong hiwalay na kami, wala na akong matirhan. Hay, ma, siya ba yung bayaw? Anong bayaw? Nakipaghiwalay na ang anak mo sa kanya. Wow, ang kotse na yan ay nagkakahalaga ng mahigit 10 milyong piso. Ano? Tara na, tingnan natin. Tara, Tara na. Mr. Ricardo, kapag pumirma na po kayo sa itaas, ang bahay na ito ay magiging sa inyo na. Mr. Ricardo, narito ang inyong titulo ng pagmamayari. Tabi. Aba, ikaw. Ikaw na pinatalsik ng anak ko, inutil ka, ibigay mo ang pera. anong pera? Hoy de la Vega, anong nagpapanggap ka? Saan ka kumuha ng pera para sa kotse at bahay? Siguradong ninakaw mo sa kapatid ko. Anong pera, Ricardo? Bakit ka nagkukunwaring hindi mo alam? Saan mo nakuha ang pera para bumili ng kotse at bahay? Siguradong ninakaw mo sa kapatid ko. Tama, 5 taon ka ng kasal sa anak ko. Ngayon, hiwalay na kayo. Paano mo nagagawang gastusin pa rin ang pera niya? Hindi ko kailanman nagastos, kahit isang kusing ni Sofia. Kung hindi kayo naniniwala, pwede niyo siyang tawagan at tanungin. Mama, tignan mo, nagpapanggap pa rin siyang inosente. Hahanapin namin. Maghahanap kami. Ikaw na walang pinag-aralan, dahil hindi ka tinuruan ng nanay mo. Ako na ang magtuturo sa iyo ngayon. Ricardo, ako ang bayaw mo. Dati, dahil kapatid ka ni Sofia, ang mga problema mo sa labas, ako ang sumalo. Ang mga utang mo sa sugal, ako ang nagbayad para sa iyo. Pero ikaw, araw-araw mo na lang akong kinukutya. Ngayong hiwalay na kami ng ate mo. Sino ka ba para sabihin yan? Ikaw na cute ka. Dati pa lang, alam ko nang, hindi ka mabuting tao. Ngayon, pati bayaw mo at biyenan mo, kaya mong saktan. Ibalik mo sa akin ang titulo ng property.
Hindi ko ibabalik. Akin to. At yung kotse mo sa labas, amin din yan. Nasa akin ang titulo. Kaya akin ang bahay na to. Talaga bang, susubukan mong agawin to, sa akin? Nag-message na ako sa ate ko. Darating na siya agad. Tingnan natin kung paano kanya pagkakasyahin. Nag-message na ako sa ate ko. Darating na siya agad. Tingnan natin kung paano kanya pagkakasyahin. Oo. Ricardo, ninakaw mo ang pera ko para bumili ng bahay at kotse. Ngayon, kaya mo pang saktan ang nanay at kapatid ko. Talaga? Gusto kong malaman, kailan ko ba ninakaw ang pera mo? Kakacheck ko lang. Ang pera sa account ko ay biglang nawala kung hindi ikaw ang nagnakaw. Sino pa? Sinasabi ko sa iyo, hiwalay na tayo. Ang pagnanakaw mo ng pera ko ay krimen. Natawag ko na ang pulis. Kung ibabalik mo ang pera ngayon, at hihingi ka ng tawad sa nanay at kapatid ko, patatawarin kita. 8. Siya ang nagnakaw ng pera. Gusto kong lumuhod siya at umamin. Ikaw na cute ka. Ngayon, naglalakas loob ka pang sumagot, lumuhad ka na. Lumuhod ka. Kayo pa, ang magpapaluhod kay Young Master Sheng. 8. Siya ang nagnakaw ng pera. Gusto kong lumuhod siya at humingi ng tawad sa akin. Ang bata mo pa. Ngayon, naglalakas ka ng loob sumagot, lumuhad ka na. Lumuhod ka. Kayo pa, karapat dapat bang paglutuan si Ricardo? Ang ganda naman ng babaeng to. Sino siya? Wow, mayroon pa palang mas maganda pa sa ate ko. Sir Police, siya yon. Ninakaw niya ang pera ni ate. Dapin niyo siya agad. Tama. Ang mga ganitong tao, dapat barilin na, hindi dapat patawarin. Sofia Ramirez, ang presidente ng grupo ng kapangyarihan. Sofia Ramirez, dating asawa ni Ricardo. Anong ibig mong sabihin? Sinabi mong ninakaw ni Ricardo ang pera mo. Tama. Ang pera niya pambili ng bahay at kotse. Lahat yun ninakaw niya sa akin. Ayon sa aking investigasyon, ang ari-arian ni Sofia Ramirez ay nagkakahalaga ng 13 milyon. Tama. Ang anak ko ay presidente ng grupo ng kapangyarihan. Bata pa lang, milyonaryo na. Hindi siya mapapantayan ng taong yan. Yun eh, 1-0 milyon. Nalutas na ang kaso. Tungkol sa nawawalang pera ni Sofia, walang kinalaman si Ricardo. Bini-bini, hindi ko alam kung sino ka. Pero, kailangan mong magbigay ng ebidensya. Napakasimple. Ang kotse ni Ricardo na nakaparada sa labas ay nagkakahalaga ng 14 na milyon. Ikaw, hindi mo yan mabibili. Ang binili ni Ricardo kanina ay ang Villa Primera ng Gintong Mansyon. Siguro narinig na ninyo ang alamat nito. Ito ang pinakamarangyang villa sa buong baybayin lungsod. Nagkakahalaga ng 300 milyon. 300 milyon? First time kong makarinig. Ang bumibili ng 300 milyong villa, magnanakaw ng 10 milyon lang. Sofia, hindi kita minamaliit. Pero ang kaunti mong ari-arian, kahit ang pinakamaliit na bahagi ng ginastos ni Ricardo, ay hindi pa sapat. Impossible. Bago siya makipag-divorce sa akin, isa siyang taong walang silbi. Ang bagay na ito ay wala nang kinalaman sa iyo. Nga pala, mabuti na lang at tinulungan kitang mag-imbestiga. Ang iyong kapatid na si Sunshine Cruz, linggo lang ang nakalipas, ay may utang sa sugal na 10 milyon. Nabayaran niya ito kahapon lang. Nga pala, mabuti na lang at tinulungan kita sa pag-imbestiga. Ang iyong kapatid na si Paulo Mendoza, isang linggo na ang nakalipas, ay may utang na 10 milyong piso sa sugal, at nabayaran na niya kahapon. Tungkol naman sa kung saan napunta ang pera mo, sa tingin ko, dapat mo siyang tanungin. Ang pera ko, ninakaw mo. Opisyal ng pulis. Isasakdal ko si Grace Santiago at si Paulo Mendoza sa sinadyang pagbanta kay Ricardo de la Vega, na may layuning mandaya ng 13 milyong piso. Narito ang ebidensya, hindi kami papayag sa negosasyon, diretso na ang pagdemanda. Ate, nakikiusap ako. Tulungan mo ako, ate. Kasalanan ko ang pagkakautang ko sa sugal. Ate, kung hindi ko mabayaran ang utang, papapatayin nila ako. Ate, nakikiusap ako. Ayokong makulong. 8. Anak, wala rin akong alam. Tulungan mo rin ako. Talagang wala akong alam. 8. Ginoong Ricardo, ito po ang gamit ninyo. Salamat. Sumama na kayo sa amin. 8. Tulungan mo ako, ate. Hindi ko alam. Wala talaga akong alam. Anak. Ricardo de la Vega, sinadya mo bang gumanti sa akin? Pagkatapos mong makipag-divorce sa akin. Gusto mong ipasok ang nanay ko at ang kapatid ko sa kulungan. Ang sama mo talaga. Ricardo de la Vega, sinadya mo bang gumanti sa akin? Pagkatapos mong makipag-divorce sa akin. Gusto mong ipasok ang nanay ko at ang kapatid ko sa kulungan. Ang sama mo talaga.
Kasalanan nila yan. Sabi ko, bakit ka naman? Madaling pumayag na makipag-divorce sa akin. Kaya pala, matagal mo na palang nilapitan. Ang ibang babae. Miss, wag na huwag kang magpapaloko sa kanya. Isa siyang palamunin, wala siyang kakayahan. 5 taon kaming kasal. Naghuhugas lang siya ng damit at nagluluto. Isa lang siyang maliit na alaga. Ang mga bagay namin, hindi na kailangan ng pag-aalala ni Miss Grace. Ang nanay mo at ang kapatid mo ay naghihintay pa rin sa labas. Ricardo de la Vega, kaka-divorce lang natin. At nakipagrelasyon ka na sa iba. Paano mo nagawa yan sa akin? Sophie Ramirez. Hindi pa tayo hiwalay, at nakikipagrelasyon ka na kay Jose Santos. Paano mo nagawa yan sa akin? Ginagawa ko ito para sa aking karera. Ako at ikaw ay magkaiba talaga. Ginoong Ricardo, sana ay hindi mo sisihin ang aking sariling desisyon. Elenan. Bakit ka nandito? Hinahanap ka ng iyong ama, kailangan mong sagutin ang tawag. Hinahanap po kayo ng inyong ama, kailangan niyang sagutin ninyo ang tawag. Hello, pa. Isang CEO lang na may milyon-milyong halaga. Nangangahas pa na apihin ang anak ko? Nakahanap na ako ng iPa-blind date mo. Siguradong type mo ang hitsura niya. Puntahan mo siya agad. Hindi po, pa. Kaka-divorce ko lang po. Tama na yan. Gaano kahirap maghanap ng asawa? Ha? Oo nga pala. Ang iPa-blind date mo ay si Carla de la Rosa. Carla de la Rosa. Pa. Opo, pa. Kilala niyo po siya. Ay. Isa siya sa mga ex-girlfriend ko. Ang address ng blind date ay BLG. 101, Kalye ng Pag-asa. Sige, naintindihan ko na. Bilang anak ng pinakamayamang tao, pupunta sa blind date. Ano ang unang gagawin? Magpalit ng damit. Ang kaso, itong blind date na ito, ay ex-girlfriend ko. Bilang anak ng pinakamayamang tao, pupunta sa blind date. Ano ang unang gagawin? Magpalit ng damit. Ang kaso, itong blind date na ito, ay ex-girlfriend ko. Ang iyong ama ay naghanda para sa iyo ng isang listening device. Upang maiwasan ang pagkabigo ng inyong blind date, nagpasya siyang samahan kayo sa blind date. Pupuntahan ko kayo pagkalipas ng kalahating oras. CJ, naintindihan ko na. Carla de la Rosa, matagal na tayong hindi nagkita. Ricardo de la Vega, anong ginagawa mo rito? Ako ang iyong blind date ngayon. Sabi ng tatay ko, ikaw ang makakapagpabago ng kapalaran ng aming pamilya. Siguro. 10 taon na ang lumipas, maganda ka pa rin. Siyempre, dahil nandito ka para sa blind date, diretso na ako. May bahay ka ba? May kotse ka ba? Magkano ang buwanan mong sahod? Maria de la Cruz, may bahay ka ba? Maria de la Cruz, may sasakyan ka ba? Maria de la Cruz, magkano ang sahod mo kada buwan? Maria de la Cruz, gusto mo akong pakasalan? Maria de la Cruz, kailangan talaga ang bahay at sasakyan. Maria de la Cruz, hindi pwede sa malayo ang bahay. Maria de la Cruz, hindi bababa sa 500 metro kwadrado. Maria de la Cruz, ang sasakyan naman. Maria de la Cruz, hindi rin dapat masyadong mura. Maria de la Cruz, kung masyadong mura. Maria de la Cruz, mahihirapan akong ipakita sa iba. Maria de la Cruz, kailangan ay. Maria de la Cruz, mahigit 1 milyong piso. Maria de la Cruz, nga pala. Maria de la Cruz, ang bahay at sasakyan. Maria de la Cruz, hindi dapat may utang. Maria de la Cruz, ayokong maranasan. Maria de la Cruz, ang mamuhay na nagbabayad ng utang kasama ka. Maria de la Cruz, linggo-linggo. Maria de la Cruz, kailangan kong lumabas kasama ang mga kaibigan ko sa club. Maria de la Cruz, hindi mo pwedeng pakialaman ang personal kong buhay. Maria de la Cruz, pagkatapos naming ikasal. Maria de la Cruz, hindi ako pwedeng magkaanak. Maria de la Cruz, pagkatapos manganak. Maria de la Cruz, masisira ang katawan. Maria de la Cruz, tama. Maria de la Cruz, nakalimutan kong itanong. Maria de la Cruz, ano ba ang trabaho mo ngayon? Gabriel Reyes, Gabriel Reyes, ako ngayon. Gabriel Reyes, nagtitinda lang ako sa kalsada. Maria de la Cruz, nagtitinda sa kalsada. Maria de la Cruz, ano? Maria de la Cruz, ikaw na nagtitinda lang sa kalsada. Maria de la Cruz, bakit ka nakikipag-date sa akin? Gabriel Reyes, ako. Maria de la Cruz, ano ka ba? Maria de la Cruz, kumikita ka ba ng 8,000 piso kada buwan? Maria de la Cruz, alam mo ba? Maria de la Cruz, ang mga pampaganda ko lang kada buwan. Maria de la Cruz, ay mahigit 30,000 piso. Maria de la Cruz, kaya mo bang ibigay yan? Mahirap ka. Maria de la Cruz, walang pera pero nakikipag-date pa. Maria de la Cruz, sayang lang sa oras.
Maria de la Cruz, walang pera pero nakikipag-date pa. Maria de la Cruz, sayang lang sa oras. Gabriel Reyes, Carla de la Rosa. Gabriel Reyes, 10 taon na tayong hindi nagkita. Gabriel Reyes, hindi ba natin pwedeng pag-usapan ito ng maayos? Maria de la Cruz, Jose Santos. Maria de la Cruz, hindi. Maria de la Cruz, mas mabuti pa na ilihim mo na. Maria de la Cruz, nagkaroon tayo ng relasyon. Maria de la Cruz, nakakahiya. Maria de la Cruz, nakakahiya. Maria de la Cruz, hindi ko alam kung paano mo nakuha ang loob ng tatay ko. Maria de la Cruz, pero sineseryoso kitang binabalaan. Maria de la Cruz, hindi ako kailanman. Maria de la Cruz, magiging iyo. Maria de la Cruz. Jose Santos, tanga. Jose Santos, materialistang nilalang. Maria de la Cruz, naglakas loob ka pa talagang murahin ako. Gabriel Reyes, hindi. Gabriel Reyes, tatay ko kasi. Maria de la Cruz, Jose Santos. Maria de la Cruz, huwag ka nang magpanggap. Maria de la Cruz, bakit ka nagpunta dito para makipag-date sa akin? Maria de la Cruz, hindi ba dahil maganda ako? Maria de la Cruz, bakit ka nagpapakipot? Maria de la Cruz, lumabas ka na. Gabriel Reyes, oh. Gabriel Reyes, hinihintay ko ang sasakyan na susundo sa akin. Maria de la Cruz, may sasakyan ka pa pala? Gabriel Reyes, Maria de la Cruz, anong klaseng sasakyan? Maria de la Cruz, baka naman maliit na kariton lang yan. Maria de la Cruz, para sa pagtitinda mo. Maria de la Cruz, nakakatawa. Maria de la Cruz, ang gara naman ng sasakyan na to. Maria de la Cruz, nakikita mo? Maria de la Cruz, ito ang sasakyan na dapat minamaneho ng tunay na lalaki. Oy, ang sosyal naman ng kotse na to. Nakita mo? Ito ang sasakyan para sa tunay na lalaki. Sir Ricardo, ang Villa Primera ng gintong mansyon na kakabili nyo lang, ay napalinis ko na. Ngayon, dadalhin kita doon. Gintong mansyon, Villa Primera. Sinasabi mo ba yung legendary na Villa Primera na nagkakahalaga ng 300 milyon? Sir Ricardo, bakit kanila pinili ng ganito kapangit na blind date? Sino mang tumabi kay Secretary Andrea, ay siguradong mahigitan. Uy, hintayin mo ako. Kuya Ricardo. Kanina, nagbibiruan lang naman ako sa'yo. Sinasabi ko lang yan ng basta-basta, at kung mayaman man o wala. Tayo naman ay bagay na bagay. Hindi ba? Pero ako kasi, mas gusto ko ang mga bata. Sayang, hindi ka naman pwedeng magkaanak. Pero ako kasi, mas gusto ko ang mga bata. Sayang, hindi ka naman pwedeng magkaanak. Magkaanak, ako, kaya kong magkaanak. Kaya kong manganak ng 10,000 pa, at sisiguraduhin ko, hindi ako lalabas at maglalaro pagkatapos ng kasal. Lahat ng gawaing bahay, ako na ang bahala. Talaga, aalagaan kita ng husto. Sa tingin mo, pwede ba yan? Sa tingin ko kasi, hindi ka karapat-dapat. Oy! Saan ka pupunta? Oy. Kuya Ricardo, isama mo ako, Kuya Ricardo. Oy. Chairman, ang TNI Group natin ay maglalaan ng 1.5 billion para sa isang Happy Valley project. Kailangan nyo pong kumpirmahin ang lokasyon ng development. Itong lugar na to, Sige, kung gayon, ihahanda ko na ang mga bagay para sa demolition. By the way, ang mga kumpanya sa lungsod natin na may kinalaman sa construction ay nag-aagawan para sa proyektong ito. Marami na ang nagtipon sa ibaba. Baka gusto nyong bumaba at tingnan. umalis na ako. Ang bagay na ito ay ipaubaya ko sa'yo ng buo. Sige po. Sa board meeting bukas, una, ang pag-anunsyo ng inyong tunay na pagkatao. Pangalawa, ang pagkumpirma ng mga partner para sa Happy Valley Project. Sophia, sa tingin mo, magtatagumpay kaya ako? Ang pangkat kalangitan ay kakalipat lang ng may-ari, at basta na lang binitawan ang 1.8 bilyong proyekto. Kung makikipagtulungan tayo sa kanila, kahit makakuha lang tayo ng kaunting bahagi, malaking kita na rin. Presidente Sofia po, napakabata mo pa po, na itatag mo na ang grupo ng pangarap. Sigurado akong makikita ng pangkat kalangitan ang iyong kahusayan. Kung sa pagkakataong ito, makikipagtulungan tayo sa pangkat kalangitan, at magtatagumpay tayo, ang aming grupo ng pangarap ay makakaangat din. Ricardo de la Vega. Ricardo de la Vega, talaga namang hindi ka nawawala. Sinusundan mo ako hanggang sa pangkat kalangitan. Ricardo de la Vega.
Nakipaghiwalay ka na po sa ating Presidente Sofia. Alam naming hindi ka sang-ayon, dahil ang ating Presidente Sofia ay isang CEO na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Samantalang ikaw, isa ka lang nagtitinda sa tabi ng kalsada, pero iyan ang katotohanan. Pinapayuhan ka namin, mas mabuting harapin mo na ang realidad. Gabriel, Sandali. Alam ko ang gusto mong sabihin. Napakadikit mo sa akin. Hindi ba't gusto mong magkabalikan tayo? Sinasabi ko sa iyo, imposible yan. ang gusto kong sabihin ay, sa totoo lang, hindi kita hinahanap. Alam ko ang gusto mong sabihin. Napakadikit mo sa akin. Hindi ba't gusto mong magkabalikan tayo? Sinasabi ko sa iyo, imposible yan. Ang gusto kong sabihin ay, sa totoo lang, hindi kita hinahanap. Mula nang makipaghiwalay ka sa akin, lagi mo akong hinahadlangan. Una, naghanap ka ng babae para umarte kasama mo, para magselos ako. Pagkatapos, pinasok mo sa kulungan ang nanay ko at kapatid ko. Gusto mong magmakaawa ako sa iyo na magkabalikan tayo, tama? Isang lalaking kasing tuso at mapanlin lang. Hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Ang ating Presidente Sofia po, malapit nang makipagtulungan sa pangkat kalangitan. Sa panahong iyon, ang buong lungsod ng baybayin ay taytangala sa kanyang presensya. Dahil sa kanyang kagandahan at talino, nakatakda siyang tumayo sa ulap, hinahangaan ng lahat. Samantalang ikaw, isa ka lang ordinaryong tao, na walang silbi. Hindi ka karapat-dapat sa kanya, magiging mantsa ka lang niya. Kayo, pumunta rin kayo para humingi ng pakikipagtulungan sa paraiso ng saya. Talaga namang may masama kang balak. Sinusuri mo ako ng malalim. Ano? Gusto mong samantalahin ang pagkakataon para manira? Sinasabi ko sa iyo, pwede kang walang kakayahan, pero hindi ka dapat maging marumi. Pinapayuhan kita na umalis ka na sa bahay ko kaagad. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung itapon ko ang mga gamit mo. Tara na. Wala namang ginawa. Nagalit pa ng walang ginagawa. Talagang hindi makatarungan. Sophie Ramirez, hintayin mo ang board meeting bukas. Mauunawaan mo ang lahat. Carla, anong nangyari? Maria, anong nangyari po? Mula sa Kiming Group, si Sofia Ramirez ay humihingi ng kooperasyon. Hinihingi niya ang 30 milyong piso na bahagi sa kooperasyon. Sumasang-ayon po ba kayo? Pumayag ka na po, bilang. Kabayaran ko sa kanya at sa anak niya. Sige. Kung gayon, sa board meeting bukas, ipapahayag ko ang bagay na ito. Ah, napala. May isa pa akong sasabihin. Pakisabi sa police station, napakawalan na nila. Ang nanay ni Sofia at ang kapatid niya. Huwag na silang pahirapan pa. Sige. Oo nga pala, nalaman ko po kasi na kayo at si Sofia Ramirez ay hindi pa nakakakuha ng divorce certificate. Gusto niyo po bang tulungan ko kayo dito? Hindi na kailangan. Nabulag lang siya ng pansamantala. Sa totoo lang. Maganda naman siya. Ricardo, hindi ko akalain. Masyado ka palang tapat. Pero, ang pagmamahal mo ay para sa maling tao. Kailangan ko pa yatang, ako ang tumulong sa iyo. Ricardo, bakit ka nandito? Hindi ba't sinabi mong umalis na ako ngayon? Sinabi sa akin ni Jose, dahil sa iyo, nasagasaan mo ang Tian High Group, kaya ako pinatalsik ng ganoon. Alam mo ba, dahil sa iyo, hindi na ako makapag-usap ng kooperasyon sa kanila ngayon. 5 taon na tayong magkasama. Bakit mo ganoon na lang pinaniniwalaan ang sinabi ni Jose? Kung hindi ko paniniwalaan si Jose na tutulong sa akin, bakit pa kita paniniwalaan? Alam mo ba, dahil sa iyo, napasama ako, kaya ako lumapit kay Jose. Gaano kalaki ang naging kawalan nito sa akin? Naintindihan mo ba iyon? Sofia, ako po ang chairman ng Tian High Group. Habang nandito ako, hindi mo kailangang lumapit sa iba. Hindi po ba't gusto mong dumalo sa board meeting ng Tian High Group bukas? Tutulungan kita. Halika, ito ang para bukas, ang imbitasyon sa board meeting ng Tian High Group. Pwede mong dalhin ang anak mo. Sinasabi mo na ikaw ang chairman ng Tian High Group. Bakit hindi mo na lang sabihing ikaw ang Jade Emperor? Sa ganitong sitwasyon, manloloko ka pa rin ba? Sinabi mo, ikaw ang chairman ng Tian High Group. Bakit hindi mo sabihing ikaw ang Jade Emperor? Anong oras na ba? Nandadaya ka pa rin ba sa akin? Alam mo ba nitong mga nakaraang taon, ang sinasabi ng mga tao sa labas tungkol sa akin? Sabi nila ako, si Sofia Ramirez, ay napangasawa ng isang walang kwentang tao. 5 taon na akong kasal sa iyo. Sinira mo ang 5 taon ng aking kabataan. Ngayon, gusto ko nang makipaghiwalay sa iyo. Hindi mo pa rin ba ako idadamay? Ikaw ang pinakamalaking mansa sa buhay ko.
Anong karapatan mo na kunin ang litrato ko? Sa tingin mo, karapat-dapat ka ba? Hindi pa tayo diborsyado. Anong ibig mong sabihin dyan? Gusto mong gamitin ang ganitong paraan para hindi ako makipaghiwalay sa iyo, tama ba? Makipaghiwalay na tayo. Ikaw, ang makikipaghiwalay sa akin. Bukas, hindi ba gusto mong dumalo sa board meeting ng Chenhai Group? Pagbibigyan kita. Ituring mo na lang itong huling regalo ko para sa iyo at sa anak natin. Bilang kabayaran. Bukas, hindi ba gusto mong dumalo sa board meeting ng Chenhai Group? Pagbibigyan kita. Ituring mo na lang itong huling regalo ko para sa iyo at sa anak natin. Bilang kabayaran. Nitong mga taon mo, hindi lumalago ang iyong kakayahan. Pero ang husay mo sa pagsisinungaling ay tumaas ng husto. Alam ko. Kahit ano pa ang sabihin ko ngayon, hindi mo paniniwalaan. Ang plano ko sana ay ang lubusang magtapat sa iyo bukas. Ngayon, mukhang wala na akong pagkakataon. Kung gusto mong makipaghiwalay, pagbibigyan kita. Tara na, punta tayo sa civil registry. CJ, iyan ang sinabi mo. Ricardo de la Vega, mula ngayon, tayo ay hiwalay na. Ayokong sa hinaharap ay lilitaw ka pa sa harap ko, at ayokong din. Si Paolo na magkaroon ng tulad mong sinungaling na ama. Sofia, hinihintay pa ako ng mga magulang ko sa bahay para makilala ang kanilang magiging manugang. Tara na. Oy. Sa wakas, may kaunti ka ng kamalayan sa sarili mo. Ikaw, ay hindi karapat-dapat kay Sofia. Ha ha ha. Nasaan si Sofia? Makalipas ang ilang panahon, pakakasalan niya ako, at bibigyan ako ng isang malusog na anak na lalaki. Samantalang ikaw naman, kahit ang karapatang dumalo sa aming kasal, ay wala ka. Ang natitirang bahagi ng iyong buhay, siguro ay, mag-isa ka na lang, ikaw na tao ka. Wala kang ang karapatan na dumalo sa kasal namin. Baka ang natitirang buhay mo, ay, mag-isa ka na lang. Ricardo, Ano na naman kayang, ginagawa ng batang yon? Ricardo. Ito ang mga napili kong kandidata para sa iyong mapapangasawa. Siguraduhin mong magiging maingat ka this time. Huwag mo nang ipagkamali ang mumurahin sa mamahalin. Ano nang ibig mong sabihin? Ricardo de la Vega. Ano nang relasyon mo sa mga babaeng yan? Gusto mo lang akong pagselosin, di ba? Sofia, kung gusto mong dumalo sa kasal para uminom ng inumin, syempre welcome ka. Pagkatapos, hindi kami tulad ng iba na galing sa maliit na pamilya at kuripot. Anong sinabi mo? Ako si Jose Santos, ang batang lalaki ng pamilyang Santos. Paano mo nagagawang kausapin ako ng ganyan? Ikaw. Pamilyang Santos. Ano ka lang? Ako si Jose Santos, ang batang lalaki ng pamilyang Santos. Paano mo nagagawang kausapin ako ng ganyan? Ikaw. Pamilyang Santos. Ano ka lang? Ikaw na. Tama na yan. Tara na. Ikaw, para sa kanya, ay masyadong mataas. Kainis talaga. Sino ba talaga ang babaeng yon? Kapag nalaman ko kung sino siya, siguradong pagsisisihan niya ang pagkasilang sa kanya. At saka, yung Ricardo de la Vega na yon, akala niya kaya niyang talunin ako sa pamamagitan ng pagkuha ng mga artista at yung si Ricardo. Nakakatawa. Jose, maaari bang peking ang imbitasyon mula sa grupo ng Kalangitan? Bakit mo tinatanong yan? Ang mga imbitasyon mula sa grupo ng Kalangitan ay may espesyal na selyong ginto. Hindi ito maaaring pek-ain. Pero, ang sasakyan na sumundo kay Ricardo de la Vega kanina, ang plaka nito ay mula sa grupo ng Kalangitan. Ang mga imbitasyon ng Tianhai Group ay may espesyal na gintong selyo. Imposibleng pek-ain ng mga ito. Pero, ang kotseng sumundo kay Ricardo kanina, ang plaka nito ay mula sa Tianhai Group. Ricardo, niloloko mo nga ako. Anong chairman ng Tianhai Group? Manloloko ka. Hello po, pakita ang inyong imbitasyon. Ako pa, kulang pa ba ako sa 2 imbitasyon?
Sige po. Ricardo. Kayong dalawa, naglakas loob ba kayong magpakita sa akin? Naghahanap kayo ng kamatayan. Ikaw, sinaktan mo na naman ako. Sino mang hindi gumalang kay Ricardo, sampailan mo. Ngayon ipapakita ko sa'yo ang kapalit ng paglapastangan sa akin. Naghahanap ka ng kamatayan. Malapit nang magsimula ang board meeting. Bawal ang ingay, kung hindi ay mawawalan kayo ng karapatan. Jose, hayaan na. Ricardo, anong ginagawa mo rito? Kung wala kang imbitasyon, hindi ka makakapasok. HMPH. Ito ay ang Tian High Group, na espesyal na inihanda para sa bagong chairman ng board meeting. Itong dalawang ito. Isang, hamak na nagtitinda sa kalsada. Isang hindi kilalang babae. Sila, malamang hindi pa nila alam kung ano ang itsura ng imbitasyon, di ba? Isang hamak na nagtitinda sa kalsada. Isang hindi kilalang babae. Sila, malamang hindi pa nila alam kung ano ang itsura ng imbitasyon, di ba? Hindi mo siguro balak gumamit ng dalawang peking imbitasyon, di ba? Sa tingin mo ba papasukin kayo ng mga tao ng Tian High Group? Ito ay espesyal na imbitasyon na personal na pirmado ng CEO. Ito, personal na pirmadong imbitasyon ng si. Opo, personal na pirmadong imbitasyon. Dalawa lang. Sige po. Ikaw, paano ka nagkaroon ng espesyal na imbitasyon? At ibinigay mo pa sa dalawang walang kwentang ito? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng espesyal na imbitasyon? Kung makuha lang natin ang pakikipagtulungan sa Tian High Group na gusto niya, napakadali lang sana. Ito ay binigay sa akin ni Ricardo. Paano nangyari? Ricardo, sino ka ba talaga? Ano ang tinatago mo sa akin? Ako si Ricardo. Palagi naman. Gusto mo ng pera? Madali lang yan. Tama, simula noong 22 anyo si Andrea Lim. Nang pamunuan niya ang pamilyang Du, hindi pa siya nagkakamali sa kanyang mga investment. Hindi ko alam kung ano ang nagustuhan niya sa maliit na lungsod na ito. Basta bago ako umalis, bili ng tatay ko na. Makipagkaibigan ako sa kanya. Ang paglista ng ating pamilyang Jean sa stock market ay nakasalalay sa kanya. Ricardo de la Vega, kahit hiwalay na tayo, gusto ko pa rin sabihin sa'yo. Lahat na nandito sa board meeting ngayon ay mga kilalang tao sa lungsod na ito. Kasama na si Andrea Lim mula sa malaking lungsod. Pinapayuhan kita po na huwag kang gagawa ng gulo mamaya. Baka madamay pa ako. Ang inutil na ito. Baka natatakot na siya sa pangalan ng ating lola, si Andrea Lim. At nanginginig na sa takot. Ikaw na babae, bakit ka tumatawa? Susunod, pakiusap na umakyat sa entablado si MS, Andrea Lim. Jose Santos. Hindi ako ang apo mong pangit po. Ikaw si Andrea Lim. Wala akong apo na kasing pangit mo. Ikaw, si Andrea Lim. Siya ang CC ng Tian High Group. Paumanhin po, kung nabigo ko kayo, may iba pong chairman ng Tian High Group. Sekretarya lang po niya ako. Ang mga ina po ng pamilya Santos, kung nagkamali, ay dapat magbayad. Anak ng Tokwa, anong gulo na naman ang ginawa mo sa labas? Ang Tian High Group, gagawin ng lahat para sirain ang pamilya Santos. Sino ba ang inaway mo sa labas? Tay, hindi ko kasalanan yan. Si Andrea Lim, siya. Ano, pati si Andrea Lim, nagawa mo pang kalabanin? Kung hindi mo hihingin ang tawad niya ngayon, maghanda kang malugi ang pamilya Santos. Tapos na, wala na ang lahat. Tapos na ang lahat. Sophie Ramirez, nagsisisi ka na ngayon? Hindi mo kailangang maghiganti sa akin sa pamamagitan ng sinasadya mong pagpapasaya at paglapit sa akin. Alam ko, galit ka sa akin pagkatapos mong makipaghiwalay. Pero hindi ko iniisip na may mali akong nagawa. So ang ibig mong sabihin na ang pangangaliwa ko noong kasal ay mali ko. Tama na. Walang silbi ang sabihin ngayon kung talagang nirerespeto mo ako. Hindi mo dapat dinala ang ibang babae na nagpapasikat sa harap ko. Respeto sa iyo. Paano si Jose Santos? Noong hindi pa tayo hiwalay, ikaw at siya ay magkasama pa noong kasal. Nirespeto mo ba ako? Ricardo de la Vega. Sa madaling salita, para sa ikabubuti mo ito, ang babaeng tulad ni Andrea Lim, hindi mo kayang hawakan. Kayo ay magkaiba talaga, parang langit at lupa. Niloloko ka lang niya. Sophie Ramirez, bakit ka ganyan kataas at minamaliit mo ako? Paano ka nagkaroon ng karapatan para igalang kita? Tingnan mo ang lahat ng nandito. Alin man sa kanila ay mas may kakayahan kaysa sa iyo. Ako ang CC ng Kiming Group.
Samantalang si Andrea Lim, sa murang edad ay isang reyna ng negosyo, hindi pa banggitin, tulad ng chairman ng Tianhai Group, isang Diyos na antas ng tao. Malayo sa iyo, ikaw at ang mga tao dito ay hindi magkaparehong antas. Naiintindihan mo ba? Ngayon, ipinapahayag ko, ang bagong chairman ng Tianhai Group ay si Ginoong Ricardo de la Vega. Impossible ito. Sabi ko na noon pa, hindi ka karapat-dapat sa kanya, masyado kang naghahangad. Nalinlang kayong lahat. Siya ay peke. Siya ay peke. Jose Santos. Jose Santos, ano ang sinabi mo kanina? Ako si Gabriel Reyes, ang chairman ng Tianhai Group. Nasa tabi ninyo ako, nagtiis ng hirap at kahihiyan, at nagdala ng bigat. Nagkubli ng maraming araw. Sa wakas ay nakalap ko ang kanyang ebidensya. Ngayon, akusahan ko si Ricardo de la Vega sa pagpapanggap na chairman ng Tianhai Group. Hahaha. Ikaw lang, chairman, sabi mo, hindi ka karapat-dapat, PWE. Ricardo de la Vega. Ricardo de la Vega, pinapayuhan kita na umamin ka na agad. Ayoko, si Paulo Mendoza ay magdadala pa sa hinaharap ng titulong anak ng manloloko. Yao Zong. Ng chairman ng Tianhai Group, narito ang singsing sa hinlalaki. Tignan natin kung sino ang maglalakas loob. Ang singsing ng chairman ng Tianhai Group, narito. Tignan natin kung sino ang magtatangkang kumontra. Lumabas na ang singsing. Mukhang tama nga ang kanyang pagkakakilanlan. Siya pala talaga ang chairman ng Tianhai Group. Hindi ko akalain na bata pa lang ay napakagaling na. Ricardo, talaga. Malubha na ang kalagayan mo, wala ng pag-asa. Nasa ganito na ang sitwasyon, gagamitin mo pa rin ang peking singsing para linlangin sila. Lahat, huwag kayong magpapaloko sa sinungaling na ito. Siya ay sanay manloko, walang hiya, at walang pakundangan. Ikaw. Kaya, ang singsing na ito, paano mo mapapatunayan na totoo ang iyong pagkakakilanlan? O kaya naman, ninakaw mo ang singsing na ito? Talaga, ikaw na mabahong nagtitinda sa kalsada. Paano mo mapapatunayan na sa iyo ang singsing na ito? Sa tingin ko, ang singsing na ito ay gawa-gawa mo lang. Mga Ginoo, sa Tianhai Group, ako'y nanatili ng buong 20 taon. Kung ano ang itsura ng singsing ng chairman, alam na alam ko, ang singsing na ito ay peke. Si Director Lee ay nasaksihan ng Tianhai Group na lumago at lumakas. Ang kanyang sinabi ay malamang tama. Napakalakas ng loob mong magpanggap na chairman. Sa tingin ko, pulot basura lang yan. Anong klaseng bakal na kalawangin ang ginagamit mo para magpanggap? Ang pinakamataas na singsing. Kayo, Mga pulis, bilisan nyo at dakpin siya. Ang ganitong tao ay hindi dapat naririto. bitawan niyo ako, bitawan. Bitawan niyo siya. Bitawan mo siya. Maghanda ka agad ng isa para sa akin, ng chairman at ni Lolo Ricardo. Ulat ng DNA test, dapat makarating sa loob ng 3 minuto. Opo, Andrea. Lahat, ito ang pinaka-autoridad na institusyon sa pandagat na inilabas ng ulat ng DNA test. Opisyal. Ang basta-basta paggawa ng peke, ay madali lang, hindi ba? Gabriel Reyes, malaki ang iyong sinasabi. Dapat mo ring isaalang-alang ang iyong sariling kakayahan. Andrea Lim, mas mabuti pa, mag-alala ka para sa iyong sarili. Nagpupursige ka ng ganito para sa iyong kabit. Mukhang, hindi ka niya pinagbigyan ng kaunting saya sa kama. Lene, ginagawa niyo ang buong palabas. Talagang profesional kayong dalawa. Tama, kayo. Minsan may dala kayong singsing, minsan naman DNA. Ang mga props nyo ay napakayaman. Ha? Mamaya, hindi ba't kailangan nyo pang ipatawag si Lolo Ricardo? Ang dakilang Buda na yon, ha? Talaga namang kaya. Nakontak ko na si Lolo Ricardo. Si Lolo Ricardo ay darating sa loob ng 10 minuto. Sa oras na iyon, makikita ko kung paano kayo mag-amin ng pagkakamali. CJ, kung gayon, maghihintay kami rito at titingnan kung darating na ba si Lolo Ricardo. May natitira pang 9 na minuto at 45 segundo. Hoy, darating ba o hindi? Opisyal na tiyo, bilisan nyo at dakpin ang 2 iyon. Dumating na si Lolo Ricardo.
Sino ang umapi sa anak ko? Lumabas ka. Lumabas ka. Sisirain ko ang kanyang mga paa. Lolo Ricardo. Si Gabriel Reyes ang nagturo sa akin na gawin ito. Maawa ka na, iligtas mo ang buhay ko. Umalis ka. Ikaw ay kasalukuyang pinaghihinalaan sa maraming kaso ng pandaraya, panunuhol at katiwalian. Opisyal ka naming binababatid ngayon na ikaw ay inaresto. Dalhin siya. Nagkamali kayo. Bitawan niyo ako. Babalik ako, bitawan niyo ako. Ricardo, dati ako ay mapilit. Ako ay nagkamali. Patawarin mo ba ako? Sinabi ko sa'yo ng marami dati, ngunit ayaw mong maniwala. Mas gugustuhin mo pang humanap ng tulad ni Jose Santos ang halimaw para ipahiya ako. Ricardo, nagkamali ako. Magkasundo na tayo. Kahit hindi mo ako isaalang-alang, dapat isaalang-alang mo kami, ang aming mahal na anak. Naghihintay pa siya para umuwi sina nanay at tatay. Tara na pauwi, okay ba? Magising ka, tapos na tayo. Bakit? Bakit ako naging tanga? Anak. Diborsyado ka na, di ba? Yung ipinakilala kong date sa'yo dati, hindi mapagkakatiwalaan. Pero, sa tingin ko, bagay kayo ni Andrea. Ako, Senyor Sheng, huwag naman kayong magbiro. Anak, makahanap ng babaeng totoo at mabuti para sa kanya. Hindi madali yan. Andrea, kung hindi mo pagmamalaki, Gusto ko. pero diborsyado na ako, at may anak pa ako. Tara, sabay nating sunduin si Paulo pauwi. Naniniwala ako, sigurado akong magiging mabuting ina ako. Papa, kasalanan mo nag-oversleep ka kanina. Na-delay tuloy ang paglipat ko ng school. Huwag mo nang pagalitan si Papa. Hindi pa nga nakapagpalit ng damit si Papa. Sumama lang para ayusin ang papeles mo. Ganito na lang. Basta ngayong school year mo, makakuha ka ng first honor. Bigyan kita ng malaking regalo, okay? Bilang estudyanteng kasing talino ko, kayang-kaya ko yan. Pero Papa, anong regalo mo sa akin? Dadating kita sa masarap na kainan. Sige, Tara, tingnan natin ang bahay sa school district. sige. Kahapon, nakipagkita na ako kay Director Zhang para magkita sa labas. Bakit wala pa siya? Tandaan mo to. Ngayong araw, ang property natin, may darating na VIP na kukuha ng unit. Ikaw, bilang isang team leader, kailangan mong maging handa. Kung magalit ang VIP na yan, pananagutan kita. Naiintindihan ko. Tandaan mo po ito. Ngayon, ang building natin, may darating na VIP na kukuha ng bahay. Bahala na. Pumasok na lang tayo. Tara. Hoy, anong ginagawa nyo? Hindi nyo ba nakikita na ito ang pinakamataas na luxury house? Ang sales office ba ng Yulongfu? Bawal po pumasok ang mga walang pakialam. Nandito po kami para kumuha ng bahay. Hindi kami mga walang pakialam. Mga kapatid na security, ako po ay kasama ang aking anak para kumuha ng bahay. Pwede na po kaming pumasok. Ikaw ba si Ricardo? Ginoong Liu, kilala mo ba siya? Higit pa sa pagkakakilala. Ako ay galing pa sa kanyang roast chicken shop, isang regular na customer. Kaya pala, nagbebenta ka pala ng roast chicken po. Kung ano-ano po ang sinasabi nyo, ang tatay ko ay napakalakas ngayon. Napakalakas po. Kapatid na Ricardo, nagpayaman po ba ang inyong roast chicken shop? Nagbukas ng branch? Iyan ay kapatid. Hindi ko pakialam kung nagbebenta ka ng roast chicken o kaya naman ay skewers. Ito ay hindi lugar na pwede mong dalhin ang bata. Pinapayuhan kita, pumunta ka kung saan malamig. Narinig mo ba? Kahapon pa, kinausap ko na po si Director Zhang ng inyong sales department. Ngayon, kasama ko po ang aking anak para kumuha ng bahay. Mukhang totoo nga ito po. Pati ang selyo ni Director Zhang po. Hayaan mong tingnan ko. Mukhang totoo nga ito. Pwede na po ba kaming pumasok ngayon? Mukhang totoo nga ito po. Pati ang selyo ni Director Zhang po. Hayaan mong tingnan ko. Mukhang totoo nga ito.
Pwede na po ba kaming pumasok ngayon? Opo, sa inyong dalawang security uncles. Ngayon ay pwede na po kaming umalis. Sige na, sige na, sige na. Anong pinag-aawayan niyo po sa tanghali? Anong pinag-aawayan? Kapitan, itong mag-ama at anak ay may hawak na permit ni Director Zhang para kumuha ng bahay. Sabi nila, nandito sila para kumuha ng bahay. Kung gusto mong pumasok, tingnan mo. Ito ay peking permit. Ikaw. Peking. Bulag ka po ba? Hindi mo makita ito? Kakagaling lang po ng mensahe ni Director Zhang. Sabi niya, may darating na VIP ngayon para pumili ng bahay. Kailangan nating maging alerto at salubungin sila ng buong sigla. Tungkol sa iyo, itong taong walang dating. Malamang nakarinig ka po ng kung anong balita para gumawa ng peking permit para mandaya ng bahay. Ah, tama, Kapitan. Ang sinabi mo ay nagpaalala sa akin. Siya ay nagbebenta ng roast chicken sa pamamagitan ng paghahatid ng pagkain sa ating building. Hindi ba niya maririnig ang mga bagay na ito? Kaibigan, bumalik ka na lang sa pagbebenta ng inihaw na manok ng maayos. Huwag ka nang magdulot ng gulo sa amin para mas madali para sa lahat. Tungkol naman sa pagkuha mo ng peking permit, ipagpapalagay na lang namin na hindi namin nakita. Ano sa tingin mo? Sobra na kayo. Itong permit para sa property ay totoo naman talaga. Ginagamit nyo pa na parang tissue. Dahil lang sa tatay mo, makakakuha ng totoong permit. Kung ganoon, ang anak ko ay pwedeng tumira sa palasyo. Maliit ang tingin niyo sa iba. Ano ang sinabi mo? Sinasabi ko, ang inyong mga security personnel ay may masamang ugali. Kailangan na ng pagbabago. Putang ina mo, kuya, ang captain namin ay pinagbigyan ka na, pinatawad ka na niya. Huwag ka nang maging walang utang na loob. Kung magwawala ka pa, hindi na ako magiging magalang. Dahil hindi niyo ako pinapapasok. Ipapalabas ko ang inyong Director Zhang para bigyan ako ng paliwanag. Kilala mo ba talaga si Director Zhang? Kung magwawala ka pa, hindi na ako magiging magalang. Dahil hindi niyo ako pinapapasok. Ipapalabas ko ang inyong Director Zhang para bigyan ako ng paliwanag. Kilala mo ba talaga si Director Zhang? Bobo ka ba? Si Director Zhang dito sa lugar ay sikat na high-end property salesperson at educator pa. Kahit sinong may anak sa pamilya, kilala siya, di ba? Sa halip, nagpapanggap ka lang. Akala mo ba kaming mga magkakapatid ay madaling malinlang? Kung kilala mo si Director Zhang, dadaan ako sa ilalim ng pantalon mo. Haha, kung hindi mo siya makontak, ibig sabihin niyan ay nanggugulo ka lang. Alinman sa dumaan ka sa ilalim ng aking hita. O tatawag kami ng pulis. Papa, sumagot na ba si Director Zhang sa telepono? Hello. Ang user na tinatawagan mo ay pansamantalang hindi maabot. Anong nangyayari? Apo, mag-crossover ka o mauuwi ka sa presinto. Piliin mo. Crawl, crawl, crawl. Sandali. Tandaan mo, walang pagpapabeya. Kung magagalit ang malaking tao na yan, kung hindi siya masaya, paalisin kita agad. Walang awa. Opo. Sige, ako na ang magre-receive. Kay Director Son na bagong lipat ngayon. Sige na, magtrabaho ka na. Nakontak na ako ni Director Sheng. Nakausap ko si Boss Ricardo. Bata, hindi ka pa ba nakakapili? Error. Hello, Hello. Boss Ricardo, dumating na po ba ang anak ninyo? nandito na kami. Pero yung mga security nyo, sabi peke daw yung permit ko sa pagkuha ng property. Kinuha tapos ginamit pang punas ng sipon. Ngayon tatawag pa sila ng pulis para arestuhin ako at ang anak ko. Ano? Boss Ricardo, ibigay mo ang telepono. Sa mga bantay na yan, ako na ang kakausap sa kanila. Gusto kayong kausapin ni Director Daniel nyo. Bata, magaling kang umarte. Nagdala ka pa ng peking Director Daniel. Hoy, sinungaling. Pati ba naman ang Director Daniel ng school natin, ginagaya mo? Gusto mo na bang mamatay? Daniel Cruz, paano nagawa mong kausapin ako ng ganyan? Tapos hinadlangan mo pa ang respetadong bisita ng school. Ayaw mo na bang magtrabaho dito? Director Daniel, kayo nga po ba talaga? Nagkaintindihan lang po tayo kanina. Ngayon din, palayain nyo si Boss Ricardo at ang anak niya. Pagkatapos niyan, magpunta kayo sa opisina ko para sa clearance nyo. At ikaw, at yung dalawa dyan sa pinto, yung dalawang security guard, lahat kayo, umalis na kayo, tanggal na kayo. Kapitan, kayo nga po ba si Director Daniel? Lintik kayo, muntik na ninyong mapahamak ang lahat. Ginoo, paumanhin po sa naging pag-uugali ko kanina. Hihingi po ako ng tawad. Kaya sana po, sa harap ni Director Daniel, magandang sabihin nyo naman ako, buong pamilya ko umaasa sa trabahong ito. Bakit ko kayo tutulungan? Hindi ba ninyo pinapanta si Papa na mag-crawl sa pagitan ng mga hita nyo? Mag-crawl pa ba kayo? Ikaw ang nagbigay ng masamang ideya kanina. Mag-crawl ka para sa akin. Hindi siya ang mag-crawl. Ikaw ang mag-crawl. Sige, mag-crawl din ako.
Kaya sana po, sa harap ni Director Daniel, magandang sabihin niyo naman ako, para mapanatili ko ang trabaho. Kuya Ricardo, mga empleyado lang po kami. Sana po ay maging mapagbigay kayo. At pagkatapos po nito, sana po ay pagbigyan nyo kami. Hoy, hoy. Hayaan na. Sir Daniel, ang 3 security guard na ito ay isuspindi muna ng walang bayad at obserbahan sa loob ng ilang panahon. Hoy, hoy. Sige po, susundin ko po kayo. Gagawin ko po agad. Hoy, hoy, hoy. Napakabuti niyo po. Lilinisin ko po ang sapatos niyo. Ay, huwag na. Kailangan ko pang dalhin si Paolo para magpatuloy sa pagtingin ng bahay. Papa, hindi na po makalakad si Paulo. Paolo, pumunta ka muna sa upuan doon at magpahinga. Hihintayin ka ni Papa dito, Sir Daniel. Sige po. Engan. Sir Ricardo, ay naku, talagang isang pagkakamali lang po. Ang nangyari kanina sa labas, malinaw na binalaan ko na sila na kailangan nilang maging magalang sa pagtanggap. Pero ayaw nilang makinig, pero nagulo pa rin nila ang lahat, ang mga bobo na yan. Tuturuan ko sila ng leksyon mamaya. Mga maliliit na bagay lang yan. Basta si Paolo, lumaki ng masaya. Mas mahalaga yan kaysa sa lahat. Sir Ricardo, huwag po kayong mag-alala. Ang mga pasilidad ng aming Yulong Mansion ay walang kapantay sa buong syudad. Titiyakin naming magiging komportable kayo. Kung maganda talaga ang masasabi ni Paolo tungkol sa subdivision na ito, iko-konsidera kong magdagdag ng puhunan sa inyong development group. Sir Ricardo, sa inyong pangako, ang mga tao sa Yulong Mansion ay tiyak na ituturing ang inyong pamilya na parang mga sariling magulang. Ano mang pangangailangan, gagawin namin ang lahat para sa inyo. Tingnan natin ang inyong ipapakita. Hi, Sir Ricardo, hindi ba kasama ang inyong mahal na anak? Pagod na siya sa paglalaro, nagpapahinga muna siya sa gilid. Naiintindihan ko. Siyempre, mga bata, pagod talaga sila. Naku. Sir Ricardo, kung hindi po kayo magagalit, ngayong araw, kumain ako ng hindi maganda at hanggang ngayon, masakit pa rin ang tiyan ko. Walang problema. Samahan ko muna si Paolo sa paglilibot mamaya. Ikaw muna ang umasikaso ng iyong sarili. Ay, sige, okay. Salamat po sa inyong pag-unawa, Sir Ricardo. Paumanhin po. Naku po. Paolo, okay ka na ba? Mas maayos na po, Papa. Puntahan na natin ang mga bahay. CJ, pagkatapos nating tingnan ang mga bahay, titira ka na sa bagong bahay. At doon, sa malaking kama mo ay mapupuno ng mga paborito mong stuffed beers. Okay ba yan? Okay. Tara na. Ito ay may floor plan na. 3 silid tulugan, 2 sala, 2 banyo, at may kasamang balkanaheng 70 metro kwadrado. At ang interior naman ay... Wow, ang ganda naman ng bahay na ito. Tingnan mo itong batang walang muwang. Siguradong isa na namang mahirap na hindi bibili kundi titingin lang. Taye, ang ganda naman ng bahay na ito. At saka, ito ay ready for occupancy na. Pwede nang lumipat agad. Ang mga bahay sa aming palasyo ng Dragon ay natural na maganda. Pero gaya nga ng sabi, you get what you pay for. Ang development na ito ay hindi para sa kung sino-sinong tao lang. Tanging mga elite na tulad ninyo lamang, ang may kakayahang bumili. Ay, gusto ko ang sinasabi mo. Kung gayon, ang mga residente sa inyong palasyo ng Dragon ay dapat mga taong dekalidad, hindi ba? Syempre naman, mga elite lahat. Sa pagbili ng palasyo ng Dragon, magkakaroon kayo ng walang katapusang high-end connections. Baka nga, habang nagpapasyal ka ng aso sa labas, makapag-close ka na ng isang malaking deal. Mahal, dito na tayo bibili. Syempre naman, pwede. At saka, bilang bagong sales director dito sa Palasyo ng Dragon, pwede ba akong makakuha ng internal discount? Mahina lang ang boses mo. Hindi ba't kailangan mong mag-inspeksyon ng lantaran bago ka magsimula ngayon? Huwag mong iparinig sa iba. Taye, bilhin na rin natin to. Dapat bumili tayo ng mas maganda pa. Paolo, tingnan mo kung alin ang gusto mo. Alin man ang gusto mo, yun ang bibilhin natin. HMPH, hindi kayo karapat dapat. Paolo, tingnan mo, alin ang gusto mo. Alin ang gusto mo. Kung alin ang gusto mo, yun ang bibilhin natin. Daddy, gusto ko to. Ito po yung pinakamalaki at pinakamaganda. Aray, ang sakit. Ginang, bakit mo sinaktan ng anak ko? Ang mga villa dito ay ang core ng buong property natin. At ang pinaka-esensya, bagay na bagay sa inyong dalawa na, may mataas na katayuan. Kung kayo naman, mga cute na pumasok lang para magpalipas ng init. At saka, huwag mong kung saan-saan ituturo yung kamay mo. Baka madumihan ng ating showroom, na hindi nyo kayang bayaran kahit sa 8 buhay pa.
Dala ko ang anak ko para tumingin ng bahay. Kung hindi mo kami pagsisilbihan, okay lang. Pero bakit ka nananakit ng salita? At sinaktan mo pa ang anak ko? Ito ba ang customer service ng inyong showroom? Nanggugulo ka ba? O talagang naghahanap ka ng away? Hindi ko akalain na sa Yulong Mansion, isang lugar na napaka-eksklusibo, ay maaabala pa ng isang pulubi. Nga, nakakababa ng presyo. Sir, ang mga kliyente na pinagsisilbihan namin sa Yulong Mansion ay mga opisyal at maharlika. Ang mga taong pumapasok dito ay nagmamaneho ng Porsche, kahit papaano, at may Rolex. Ngayon, tingnan natin kayo, wala kayong kahit ano, at naglakas loob pa kayong pumasok, at gusto nyo pang ako ang magsilbi sa inyo. Hindi ka karapat-dapat. Tingnan mo nga ang sarili mo, wala kang mapapala, may gana ka pang pumasok, ako pa ang mag-aasikaso sa'yo, hindi ka karapat-dapat. Tama ka dyan. Sa lugar na ganito kaklase, dapat paghiwalayin sa mga mahihirap para lumaki ang agwat. Lene, talaga namang pagpapalaki ng agwat. Ang pagiging mapanuri sa mahirap at mapagmahal sa mayaman, at paghusga sa hitsura, tinatawag pa itong marangal. Hoy, bata, kung ikaw at ang tatay mo ay nagpalamig na kayo dito, bilisan nyo nang umalis. Narinig mo ba? Babalaan kita. Ha, yang kamay mo. Huwag kang kung saan-saan mo mahawak. Kung hindi, ang tatay mo ang magbabayad. Hanggang makulong. Sino nagsabing walang pera ang tatay ko? Sagana sa pera ang tatay ko. Tama. Para sa mga tulad ninyong nasa laylayan, ang 10,000 o 8,000 ay talagang maituturing na mayaman. Pero sa tingin ko, malamang hindi mo kayang bilhin kahit ang isang tile sa sahig ng palasyo ng dragon, no? Kung sasabihin ko naman, nabibilhin ko lahat ito. Kung kaya mong bilhin lahat yan, titigil na ako sa pagiging sales agent, at libre kong gagawin ang pagiging yaya niya habang buhay. Game. Ayoko ng ganito, kasnob na yaya na mag-aalaga sa akin. Anong sinasabi mo? Sabi ko, snob ka. Paano mo pinalaki ang anak mo? Umalis ba ang asawa mo kasama ang iba? O wala kang pinag-aralan? Paano ka nag-aanak ng ganito ka? Bastos na batang pasaway. Subukan mong magsalita pa ng isa. Paano mo pinalaki ang anak mo? Umalis ba ang asawa mo kasama ang iba? O wala lang siyang pinag-aralan? Paano ka nagkaanak ng ganito kabastos na babae? Subukan mong magsalita pa ng isa. Hoy, kaibigan. Mukhang hindi ka lang mahirap at walang kapangyarihan, pati nananampik ka pa ng babae. Talagang pinakamahirap sa mga mahihirap. Sinasabi ko sa'yo, ngayong nandito ako, huwag mong susubukang galawin kahit isang hibla ng buhok ng sinumang babae sa showroom na ito. Kung hindi, sisirain kita. Ang galing ng asawa ko. Bayani ka talaga. Ang gentleman mo. Ang gentleman na ito mula sa mataas na lipunan, kumpara sa kaibigan mula sa mababang uri, talagang malayo ang agwat. Huwag mong sabihin ng ganyan kasigurado. Sino ang nasa mataas na lipunan? Sino ang nasa mababang uri? Hindi pa tiyak. Hindi pa kita binibigyan ng leksyon, at nagpapatuloy ka pa rin sa pagyayabang mo. Nakikita mo ba? Kaya mo bang tanggapin ang kamao na kasing laki ng sandbag? Anong nangyayari? Sa Villa Dragon, bawal ang awayan. Manager Jose. Sila itong mag-ama, napilit na pumunta sa ating showroom, hindi lang para magpalipas ng init, kundi ginugulo pa nila ang pag-asikaso ko sa ibang kliyente. Mukhang ito ang damit na Jelan ni Faye. Yung modelo na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso. Siguro nagpapanggap lang silang mahirap. Sino ang nagsabing hindi pwedeng bumili ng bahay ang mahirap? Sabihin mo, sino ang nag-utos sa iyong mamaliit ng iba? Sino ang nagsabing hindi pwedeng bumili ng bahay ang mahirap? Sabihin mo, sino ang nag-utos sa iyong mamaliit ng iba? Pasensya na po, Manager Jose. Hindi ko alam. Gino, labis kaming humihingi ng paumanhin. Mamaya, bibigyan ko kayo ng maliit na regalo mula sa aming proyekto bilang pagpapakita ng aming pagpapahalaga. Bilisan nyo, kumuha na kayo at maghanda ng mga gift box para sa 2 bisita. Manager Jose, may karapatan na ba akong bumili ng bahay sa inyong Villa Dragon ngayon? Naman, ang aming proyekto ay hindi gumagawa ng diskriminasyon. Huwag po kayong mag-alala. Manager Jose, kung ganyan po ang sasabihin ninyo, hindi na po ako bibili. Ayokong makatira sa parehong komunidad kasama ang mga hamak na mahihirap. Ginang, tingnan nyo ang estilo ng damit ng batang babae. Pamilyar ba? Hindi ko talaga napansin kanina. Ang suot niyang ito. Jelan Miffy. Tama. Kaya naman, nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan. Paumanhin, nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan. Ako ang nagkamali ng pagkaunawa. Mahal, totoo ngang inakusahan natin sila ng mali kanina. Huwag kang maniwala agad sa sabi-sabi. Sa tingin ko, hindi ako nagkamali. Maliit na bata.
Pasensya na, mabilis lang ang aking bibig kanina. Hindi naman masama ang aking intensyon. Mapapatawad mo ba si tita? HMPH. Huwag kang maniwala agad sa sabi-sabi. Sa tingin ko, hindi ako nagkakamali. Apo, pasensya na, mabilis lang ang dila ko kanina. Ang totoo, hindi naman masama ang intensyon ko. Mapapatawad mo ba si tita, ha? HMPH. Paano kung ganito? Dahil nagustuhan nyo pare-pareho ang sentrong villa area ng Imperial Dragon Mansion. Ganito, mamaya, maghahanda ako. Mamaya, dadalhin ko kayo para makita ang ating mga commercial housing. Okay ba? Ano ang ibig mong sabihin? Hahayaan na lang natin to. Ang Imperial Dragon Mansion nyo. Sige na, asawa ko. Dito sa amin, pare-pareho lang tayo ng antas. Magbigayan na lang tayo ng respeto. Sa hinaharap, baka pwede pa tayong mag-usap tungkol sa kooperasyon. Sige. Dahil sa pakiusap ng asawa ko, ngayong araw, tapusin na lang natin to. Tama, mas mabuti nang magkaayos kaysa magkaaway. Sa hinaharap, baka maging magkapitbahay pa tayo. Magkikita rin tayo palagi. Ganito, mamaya, ililibre ko kayo ng afternoon tea. Lene, tara na. CJ, tara na. Halina, dito. Paolo, pupunta si Daddy para bumili ng mainom. Ano ang gusto mong inumin? Gusto ko ng orange juice. Yung may malalaking piraso ng prutas. CJ, sige, bibilhan ka na ni Daddy. Paolo. Wo. Daddy, may nambubuli sa akin. Hindi nila ako pinapayagang magpahinga sa sofa. CJ, Paolo, huwag kang umiyak. Sino ang nambubuli sa anak ko? Ako. Huwag kang umiyak, Paolo. Sino ang nanakit sa anak ko? Ako. Bata, hindi ka ba tinuruan ng mga nakatatanda mo na maging magalang sa ibang bata? Oo naman. Kung gayon, bakit mo inaway ang anak ko? Kasi mali ang inupuan niya. Kung hindi tumitingin, dapat turuan. Paolo, umupo ka ba sa upuan ng iba? Hindi. Dito ay bakante. Kahit bakante, ano ngayon? May upuan para sa lalaki, may upuan para sa babae, may upuan para sa bata, may upuan para sa matanda, pero walang upuan para sa mahirap. Ikaw na mahirap at pangit, matulog ka sa kalsada. Ngayon din, mag-sorry ka sa anak ko. Bli, sino ka ba? Para mag-sorry ako sa'yo? Kainin mo to. Ha. Isang tatay na pulubi, isang anak na maitim. Tikman mo ang bagsik ko. Bastos na bata. Ngayon, papalitan ko ang mga magulang mo para turuan ka ng leksyon. Halika dito. Dahil hindi ka nakikinig at nananakit ka. Hoy, alam mo ba kung sino ang nanay ko o ang tatay ko? Wala akong pakialam kung sino ang tatay mo dahil inaway mo ang anak ko. May gagawin ako sa'yo. Papa, Mama, save me. Alam mo ba kung sino ang nanay ko? Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Wala akong pakialam kung sino ang tatay mo. Ginulo mo ang anak ko. Makakakita ka ng masama. Tatay, nanay, tulungan niyo po ako. Kahit pa ang mga ninuno mo pa ang dumating, wala pa ring silbi. Mag-sorry ka na agad sa anak ko. Mahirap na hamak kapag dumating na sina tatay at nanay. Makikita mo. Kung maglakas loob ang tatay mo na pumunta dito, pati siya, papatulan ko. Wala akong pakialam kung sino ang tatay mo. Mag-sorry ka na agad. Bilisan mo. Tigilan nyo yan. Anak, okay ka lang ba? Masakit ba? Nanay, itong masamang tito at ang anak niya pinagkaisahan nila akong pagtripan. Gino, paano mo nagawang manakit ng bata? Sobra ka na talaga. Yung kanina, nagka-misunderstanding lang. Binigyan na kita ng pagkakataon. Hindi ka pa ba kontento? Ginagamit mo ang anak ko para ilabas ang galit mo. Siya ang unang nanakit sa anak ko. Kinukuha ko lang ang hustisya para sa kanya. At saka, dapat mo siyang turuan ng maayos. Wala siyang pinag-aralan. Ano ang sinabi mo? Nagsasabi ka bang walang pinag-aralan ang anak ko? Kanina niya pa ako dito ginugulo. Hinahabol niya ako gamit ang water gun. Napasugat tuloy ang kamay ko. Nagsisinungaling ka. Ikaw ang sumisira dito. Pinoprotektahan ko lang ang lugar na ito. Ikaw na bata ka. Estudyante ka pala ng paaralan ng Pag-asa. Tapos, Alam mo ba kung sino ako? Ikaw na bata. Estudyante ka pala ng PEing school. opo, tapos ano? Alam mo po ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Hinapin ng anak mo ang anak ko. Kaya kailangan niyang humingi ng tawad sa anak ko. Sabihin ko na sa iyo. Ako ang Dean of Students ng PEing. At ang asawa ko naman ay ang Development Director ng Villa Primera ng Gintong Mansyon.
Ngayon ang unang araw ng asawa ko sa trabaho. Gusto niyang mag-secret inspection at ayaw niyang magkaproblema. Pero inapin ninyo ang anak ko. Kaya hindi ako tapos sa inyo. Ang anak mo ay nang-api gamit ang kanyang posisyon at gusto ninyong kami ng anak ko ang magbayad. Kahit ano pa ang katotohanan. Dahil sinaktan mo ang anak ko. Huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para umalis. Kung hindi, mag-ingat kayo. Ipapadrag ko kayo palabas. Sabihin ko sa inyo, ang nanay ko ay ang director ng school, at ang tatay ko ay ang boss ng property development. Ako, ang batang amo, kapag nagsabi ako ng isa dito, walang nangangahas magsabi ng dalawa. Kahit gusto ninyong bumili ng bahay, kailangan ninyong tanungin kung papayagan ko kayo. Ang anak mo ay napaka-arogante na at hindi mo pa rin inaasikaso. Talagang kung hindi tuwid ang itaas na biga, baluktot ang ibabang biga. Ikaw na may kaunting pera, ay napaka-arugante at walang galang. Naglakas loob ka pang pag-usapan kami ng anak ko. Tingnan mo ako, hindi kita titigilan. Mga gwardiya. Dakpin ninyo sila. Paano mo pa nagawa na banggitin ako at ang anak ko? Tingnan mo, hindi kita palalampasin. Mga gwardiya. Dakpin ninyo sila. Pero ito, si Director Zhang po ito. Anong Director Zhang? Director Wang. Ang asawa ko, si Director Son. Ang boss ninyo, kung maglakas loob kayong sumuway, mag-ingat kayo, sisirain ko ang mga trabaho ninyo. Wala nang pinagkaiba kung sino ang susundin namin. Sa madaling salita, nagkasala na kami kay Director Zhang, kaya gagawin namin ang utos ni Director Son. Tama. Kayo dalawa, pag-isipan niyong mabuti ang kahihinatnan kung gagalaw kayo sa akin. Maliit na pulubi, kasama ang mapagmataas mong tatay. Magkasama kayong parurusahan. Batang babae, pinapayuhan kita na magpakumbaba at humingi ng tawad. Kung hindi, magkakaroon ka ng hirap. Anak, ilang beses ka sinaktan ng taong ito? Sinaktan niya ako ng 100 beses. CJ, kung gayon, ibabalik natin sa kanya ang 1,000 beses. At ilagay ang kanilang mga larawan sa dingding sa labas ng pinto. Isusulat doon na mula ngayon, ang mag-amang ito at ang aso ay hindi pinapayagang pumasok. Simula sa maliit na ito, bubugin ninyo sila. Oh, Isabel, Papa. ang tapang mo. Papa. Ang tapang mo. Huwag kang mag-alala, Elena. Ang pagkukulang ng anak ay kasalanan ng magulang. Kung sinaktan mo ang anak ko. Mama, state. Mabuti, Paolo. Ipapalabas ko ang galit mo. Tigil. Director Zhang, hindi ba't kasama mo ang asawa ko na nag-uusap tungkol sa negosyo? Bakit ka nandito? Lumayas kayong lahat? Ricardo, ayos ka lang po ba? Ayos ka lang? Ricardo, Anong VIP? Isa lang naman siyang malaki at maliit na bata. Bulag ba kayo? Nasabi ko na sa inyo. Si Ricardo ay mahalagang bisita ko, at kayo pa ang gumalaw sa kanya? Talagang bulag kayo. ano? Mahalagang bisita. Impossible. Director Zhang, nakikita ko na ngayon ang ugali ng property na ito. Pinagmamalaki ang pagiging sunod-sunuran. At ang pamantayan ay ang pagtingin sa mayaman. Ang kapaligiran ng lugar na ito, natatakot akong baka masira ang anak ko. Si Ricardo at ang grupo niya ay mga eksepsyon lamang. Mga eksepsyon. Mag-sorry na kayo kay Ricardo. Siya ang taong hindi kayang kalabanin ng asawa mo. Bilasan nyo, magmadali kang humingi ng tawad kay Ricardo. Siya ang taong hindi kayang galitin ng asawa mo. Ricardo, ang anak ko ay nagkamali lang ng mga pagkakamaling nagagawa ng lahat ng bata. Bilang matanda, hindi na kailangang makipagtalo sa bata. Hayaan na lang natin itong lumipas. Oo nga, at sinaktan mo ako. Hindi pa kita kinukuha ng bayad. Masyado kang bastos. Huwag mo akong lokohin dito. Ipa-apologize mo agad ang anak mo na humingi ng tawad sa anak ni Ricardo. Bilasan mo. Hindi ako ang mali. Kung hindi ako mag-apologize, kasalanan nila. Daniel, talaga namang ngayon, nagkaroon ng kaunting hindi pagkakaunawaan kay Ricardo. Pero ang asawa ko at ikaw ay parehong direktor. Hindi mo ako kayang diktahan. Kung gusto mong mag-apologize, Ricardo ka mag-apologize. Sige, dahil hindi ka sumusunod sa utos. Gagamitin ko ang inyong pangalan sa paggulo sa pagbebenta ng property. Para aidmanda kayo. Gabriel, ay dedemanda mo ang asawa ko. Tatay. Pinapagawa ako ni Uncle Zhang na mag-apologize sa maliit na cute na ito. Pero hindi ako ang mali. Nadamay lang ako. Anak, huwag kang mag-alala. Hindi ka pababayaan ng tatay mo. Daniel, ang anak mo ay nanakit sa anak ko at tumatangging mag-apologize at paulit-ulit na binabaluktot ang katotohanan. Pumunta ako dito ngayon para humingi ng hustisya, hindi ba? Ang nakikita ko lang ay ikaw at si Gabriel na nananakit sa asawa at anak ko at ikaw, Gabriel.
Idedemanda mo ang asawa ko ngayon at pinipilit ang anak ko na mag-apologize. Ang bagay na ito, kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag, hindi kita titigilan. Daniel. Si Ricardo ay mula sa Tian High Group, isang malaking tao doon. Karaniwan, hinahayaan mo lang ang anak mo na manakit ng ibang bata, okay lang yon. Ngunit ngayon, hahayaan mo ba ang anak mo? Nagalitin si Ricardo? Ang mga residente dito sa mansyon ng mga makapangyarihan ay punong-puno ng mga opisyal at maharlika. Kung gusto niyang bumili, bumili siya. Kung hindi, umalis na siya. Daniel, narinig mo ba? Dahil sa isang dayuhan, nakikipag-away ka sa amin. Ang usapin ni Ricardo ngayon, kung pareho tayong aatras, madali na lang. Pagkatapos ng lahat, ang anak mo ay nag-aaral sa paaralang pinamamahalaan ko. Ang lugar kung saan ka nakatira ay isang property na hawak ng asawa ko. Kung magkakamali ka sa amin ng mag-asawa, hindi magiging maganda ang kalalabasan. Bakit ko kailangang sumunod sa mga patakaran na ginawa niyo at pumili? Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, gusto kong bilhin ang inyong real estate group. Ano nang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin po, bibilihin ko po ang inyong real estate group. Bibilihin mo po ba ang buong kumpanya? Ito na yata po ang pinaka-nakakatawang biro na narinig ko ngayong taon. Ang yabang naman po ng tono ni Ricardo, hindi lang basta malaki. Bumili po ng buong kumpanya. Baka pati po, ang pinakamayamang tao sa syudad ay hindi magawa yan. Talagang walang hiya po sa pagsisinungaling. Sabi ko pa po, kaya kong bilhin ang buong financial district. Ricardo, pakinggan mo po ang payo ko. Ang grupo ng Dragon na ito po ay isang publicly listed company. Nagkakahalaga ng mahigit 70 bilyong piso. Ang dami po ng mga makapangyarihan at may impluwensyang tao. Noong unang panahon po, ang pinakamayamang tao sa syudad, nahirapan din po siyang makakuha lang ng 25% ng shares. Ricardo, alam ko po na, ikaw ay isang kilalang tao sa grupo ng langit, isang malaking personalidad. Pero ang pagbili po ng grupo ng Dragon ay parang isang panaginip. Huwag ninyong pagtawanan ang tatay ko po. Sabi niya po, gagawin niya ito. Kung mabibili ng tatay mo, ang kumpanya ng tatay ko, pahihintulutan kitang sakyan ako. Kung hindi mo mabibili, huwag kang magtataka kung mapapalo kita sa puwit. Sige, tingnan natin kung sino ang iiyak mamaya. Ricardo po, dahil pareho po tayo, taga-itaas, kaya po ako naging magalang sa'yo kanina. Kung gusto mo pong makipagbangayan, hindi ako urong sa'yo. Kung matatakot ka o hindi po, malalaman mo rin mamaya. Secretary Wang po. Sa loob ng 10 minuto, ipag-utos ang sapilitang pagbili ng grupo ng Dragon. Sige po, kung mabibili mo po ngayon, walang duda po, personal po akong magpapakumbaba, kasama ang buong pamilya ko. Kalihim Maria, sa loob ng 10 minuto, agawin ang Yulong Group. Sa loob ng 10 minuto, agawin ang Yulong Group. Mabuti po, kung mabibili nyo ang Yulong Group ngayon, hindi na po ako tututol pa, dadalhin ko ang buong pamilya ko, at agad akong hihingi ng tawad sa inyo. Mukhang si Ginoong Ricardo, ay mapapahiya po ngayong pagkakataon. May konting estado, at nagwawalang halay sa Yulong Group. Hindi mo ba nakikita, anong klaseng lugar ito? Kayo na dalawa, manahimik na kayo. Malapit na po ang oras ni Ginoong Ricardo. Ngunit hindi pa po tayo nakakatanggap ng kahit anong galaw sa stock market o balita sa mga property. Sige na po. Ang usaping ito ngayon ay dahil sa hindi maayos kong pagtanggap kay Ginoong Ricardo. Ang nagbigay po ng problema ang dapat lumutas nito. Ginoong Ricardo, humihingi po ako ng paumanhin sa inyo. Hoy, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Hindi ka naman nagkamali. Sila ang nagkamali. Ngayon, hindi lang sila hihingi ng tawad sa akin. Gusto ko rin silang lahat umalis sa tinitirhan ng anak ko. Paano magkakaroon ng mga salot na ito? Sige pa po, magyabang ka pa. Mayroon pang mahigit 10 segundo. Ang yabang mo sa pagbili ay malapit ng mabuking. Sabihin ko sa iyo ang totoo, Ginoong Ricardo. Ang pinakamalaking shareholder ng Yulong Group na ito ay ang pinakamayamang tao sa lungsod ng dagat. Pinapahalagahan niya ito na parang isang hiyas. Kung gusto mong pilitin ang pagbili, maliban kung itapon niya ang puno ng pera na ito, sa tingin mo po ba posible? Ang pinakamayamang tao sa lungsod ng dagat ay malakas ba? Basta't galitin niya ako. Sa isang tawag lang, mapapabagsak ko siya. Hindi man lang po pinapansin ang pinakamayamang tao sa lungsod ng dagat. Sa tingin ko mamaya, baka pati ang Jade Emperor ay maging basura na lang. 54,321 oras na po. Chairman Daniel, naku, masama po ang balita. Ang mga stocks ng Yulong Group sa merkado ay nabili na lahat ng isang misteryosong grupo. Ang equity ng Yulong Group ay nabenta na rin lahat. Kahit ang pinakamayamang tao sa lungsod ng dagat, hindi mo na pinapansin. Sa tingin ko mamaya, baka pati ang Jade Emperor ay maging basura na lang. 54,321 oras na po. Chairman Daniel, nako, masama po ang balita. Ang mga stocks ng Yulong Group sa merkado ay nabili na lahat ng isang misteryosong grupo. Ang equity ng Yulong Group ay nabenta na rin lahat. Ano? Ricardo po, talaga bang binili mo ang pangkat ng Dragon? Impossible.
Hindi yan maaari kahit pa sa pilitang pagkuha. Hindi ikaw iyon. Ito, lahat ay nagkataon lang. Ricardo po, nabili na po ang pangkat ng Dragon. Hawak niyo na po ngayon ang 58% ng shares ng grupo at mayroon kayong ganap na kontrol. 58%. Paano nangyari yun? Ngayon, ako na ang boss ng pangkat ng Dragon. At kayo, naging mga tauhan ko na. Kung sino ang gusto kong paalisin, siya ang aalis. PWE, PWE, PWE. Ang dugyot mo, papaluin ka ni Papa mamaya hanggang sa hindi ka makalakad. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ricardo, bata pa yan, hindi naiintindihan. Huwag mo nang pansinin. Kung aalis kayo sa tinitirhan ng anak ko at sa eskwelahan niya, saka ako hindi magiging interesado. Naku, Ricardo po, kasalanan ko po lahat. Kasalanan ko po talaga. Hindi ko napalaki ng maayos ang anak ko. Humihingi po ako ng tawad. Humihingi po ako ng tawad. Ikaw, asawa ko. Bilisan mo at turuan mo ng leksyon itong pasaway na to. Sinabi ng huwag kang manggulo. Huwag mo na akong palo. Mawawalan tayo ng trabaho dahil sa'yo. Mag-sorry ka na kay classmate Paolo. Classmate Paolo, sorry po. Ricardo po, nakita niyo naman, humingi na ng tawad ang bata. Tingnan niyo po itong nangyari. Pwede na po bang kalimutan na lang? Bakit ko naman kakalimutan? Hahayaan ko pa ba ang inyong tatlo? Mga salot na yan, naguluhin pa ang buhay ng anak ko. Sir Ricardo, tignan mo, humingi na rin ng tawad ang bata. Tungkol dito, huwag na lang kaya nating palakihin. Bakit ko naman palalampasin? Hahayaan ko ba kayong tatlo, na mga salot sa lipunan, na patuloy na sirain ang buhay ng anak ko? Tito, humingi na po ako ng tawad. Hindi mo pa rin ako mapatawad? Hindi ba masakit sa konsensya mo? Kung hindi naturuan ng anak, kasalanan ng magulang, ang ginawa ng mga magulang mo, ay mas masahol pa sa ginawa mo. Kung hindi ko sila bibigyan ng leksyon, hindi ako mapapakali. Sir Ricardo, alam ko na po ang pagkakamali ko. Luluhod po ako para humingi ng tawad. Sir Ricardo. Director Daniel, simula ngayon, lahat ng posisyon ni Director Son ay pinawawalang bisa. Ang mga bakanteng posisyon ay ipinaubaya ko sa iyo na ayusin. Iwan nyo na po sa akin. At kayong dalawa, kung gusto ninyong makakuha ng separation pay mula sa Yulong Group, bilisan ninyo at hilahin nyo na ang pamilyang ito. Palabas, huwag kayong maging sagabal dito. Sidpo, Sir Ricardo, titiyakin po naming matatapos ang gawain. Tara na. Teka. Hilahin nyo na ako palabas. Maawa po kayo, Sir Ricardo, maawa po kayo, Sir Ricardo. Napakaswerte naman ng taong iyon. Hindi pa niya ako napasakay sa likod niya. Isabel, ngayon, si Papa, ay tinulungan kang paalisin ang lahat ng masasamang tao. Kaya dapat mag-aral kang mabuti, ha? Opo, si Isabel po, sa pagkakataong ito, ay makakakuha ng pinakamataas na marka para kay Papa. Mag-pinky promise tayo. Pinky promise, walang bawian. Kung sino ang bumawi, siya ang pagong. Sir Ricardo, ngayon, kailangan ko po bang maglaan ng sariling opisina para sa inyo? Hindi na. Hindi ako madalas na makikialam sa pamamahala ng pang-araw-araw na operasyon dito. Ipinaubaya ko na sa iyo ang lahat. Kung maganda ang iyong pagganap, hindi ka mawawalan ng bahagi sa kita. Opo, maraming salamat po sa tiwala ninyo, Sir Ricardo. Titiyakin ko pong magtatrabaho ako ng maayos. Isabel, tara na. Pumili tayo ng pinakamalaki at pinakamagandang bahay. Sige po. Dito po.